Please like, share and subscribe. Kabanata 4211-4220. Chapter 4211 Hindi ako tanga. Isang sinuspinde na kuta sa artificial na nanoplanet. Ang interior dito ay parang isang superstar na hotel na may mga AI robot na dumarating at umaalis. Dumaan dito ang mga Sparkmaids upang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo para sa 5 master na dumating upang mag-practice dito. Nang dumating si Yefan sa banquet hall, daan-daang tao na ang nakatayo sa loob, masayang nag-uusap. Napaka-lively. Pumasok si Yefan sa bulwagan, at sa isang iglap, daan-daang pares ng mga mata ang bumaling sa kanya. Hari. Nakasuot si Saliye ng itim na kristal na gauze na damit, at nawala ang aura ng demonyo sa sandaling ito. Ibinaba niya ang wine glass sa tuwa, tumakbo at niyakap ang baywang ni Yefan. Bagamat hindi nagtagal ang paghihiwalay sa pagkakataong ito, lalo nitong ikinabahala si Saliye. Sa wakas nakabalik ka na, ang mga mata ni Saliye ay kumikinang. Ngumiti si Yefan at hinaplos ang pilak na buhok ni Saliye, narinig ko na bukod sa Hongmeng at sa Underworld, nirerespeto ka ng lahat, bakit ka umiiyak? Ang aking mga luha ay pagmamayari lamang ng hari. Sali may bahid ng hinanakit sa mga salita ni Yeye. Nakaramdam ng pagkabalisa si Yefan, at nagmamadaling niyakap ang babae, okay, darling, stop crying, hindi na tayo maghihiwalay mula ngayon. Well, masayang tumanggo si Saliye. Sa pagkakataong ito, dumating din sina Ir, Patricia at Angel. Sally, hindi ko ine-expect na luluha ka sa pag-atake, hindi natin matutunan yan, nakangiting sabi ni Elle. Oo, hindi ka natatakot, umiiyak dito, mahirap kumbansihin ang karamihan kapag bumalik ka. Pikit na sabi ni Patricia. Buong pagmamalaking sinabi ni Sally, makukumbansi ko ang publiko dahil nasa likod ko ang hari. Ano ang mahalaga kung umiyak ako o hindi? Sasabihin mo pa rin, pinaikot ni Patricia ang kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagsigaw, halika dito, yakapin mo ako. Umakyat si Yefan at niyakap ang dalawang babae sa kanyang mga bisig. Angel, halika rito, sabi ni Yefan. Hindi ko na kailangan, napakasaya kong makita kang nakabalik ng ligtas, nakangiting sabi ni Angel. Nagkunwari si Yefan na hindi niya narinig, at umakyat para buhatin si Angel. Oh, binitawan mo ako. Namula ang mukha ni Angel. Haha, narinig ko na, madalas kang makipaglaro kay Xiaoshu at Yehan, salamat, sabi ni Yefan. Oo, gusto ko pa rin maging ninang nila, yan ang sabi ng pamilya mo, makinig ka, Anghel pouted. Kalimutan ng ninang, ako mismo ay isang Diyos, at ang aking mga anak ay hindi relihiyoso, ngunit okay lang na kilalanin ang isang ninang, sabi ni Yefan. Hindi talaga makatanggi si Angel, kaya ngumiti siya ng tumango. Agad na pumasok si Yefan sa karamihan at binati ang mga matandang kaibigan at karibal mula sa lahat ng panig. Lord Sword God. Nakabalik ka na sa wakas. Wala ka dito, walang Panginoon ng kontrabida. Jiang. Napaiyak sa tuwa. Hehe, Sword God? Wala ka dito, nakakainip kaming matatanda, sabi ni Gigi Underworld. Bakit ka naiinip? Hindi ka ba naglalaro ng chess araw-araw kasama ang Sword God? Sabi ni Wang Wanru. Ngumiti si Emperor Ziggy at nagsabi, Diyos ng Espada, may malaking galaw ba kapag bumalik ka sa oras na ito? Tumango si Yefan, nakamusta na ako sa Demon Dragon King sa simula, at sa lalong madaling panahon, ang Fifth Eye ay makikipag-ugnayan sa mundo. Sa oras na iyon, ang mga karera ng ginto at pilak ay malayang makakapasok sa Fifth Eye. Ang mga pahayag ni Yefan ay direktang kumalat sa buong bulwagan. Okay. Isang malakas na sigaw ang dumating, at si Gan Huang Taikang ang tumayo. Sword God, sa wakas ay nakagawa ka na ng isang bagay na magpapasaya sa haring ito. Matagal nang gustong malaman ng haring ito kung ano ang tinatawag na mga gintong buto. Hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pag-iyak, Taikang, huwag kang magkunwaring nasa harap ko, sa init ng ulo mo, hindi ka makakaligtas sa Golden Civilization sa loob ng isang linggo. Tumawa ang eksena, at si Yefan lang ang naglakas loob na makipag-usap kay Taikang ng ganoon. Mula nang matapos ang nakaraang digmaang Yin at Yang, si Taikang ay nagsasanay din ng gusto, hinahabol siya. Ngayong bumalik si Yefan at tinukso ng ganito, natural na naiinis si Taikang. Sword God. Hindi man kasing galing mo ang haring ito, hindi ito magiging kasing husay ng sinasabi mo. Ayaw mo nang masyadong magsalita dito. Tumayo din si Ye Xuanguang at sinabi sa oras na ito. Tumingin si Yefan sa kanilang dalawa at nakangiting sinabi, bakit, binubuo mo pa rin ang Avenger? Ang pagsasama-sama ng dalawang mabahong isda at bulok na hipon ay isang basket pa rin ng mabahong isda. Anong sabi mo? Sina Taikang at Ye Xuanguang ay parehong nagpakita ng galit. Giggle, kayong mga lalaki, para itong bullfight sa ilang salita lang. Lumapit si Xiao Wang kasama ang isang grupo ng mga master ng Hongmeng sa oras na ito. Dahil sinabi na ni Tito, bakit hindi ka nalang gumawa ng gestures? Hindi ba, Tio? Nakita ni Taikang si Xiao Wang, ang kanyang mukha ay biglang pangit, at hindi siya lumingon at sumangot ng malamig. Nandito rin si sister-in-law, Yu, hindi ba ito ang pamangkin ni Yuzo? Nakangiting sinalubong ni Yefan si Jian Yuzo.
Sinabi ni Jian Yuzo, nabalitaan ko na ikaw na ang lumikha, bakit napakawalan Jia mo pa rin? Ano ang lumikha? Si Yefan ay gumawa ng isang kilos, at isa pang, Jian Yuzo, ang agad na nakondensed sa eksena. Kahit na walang kaluluwa, ito ay eksaktong pareho. Tinakpan ni Jian Yuzo ang kanyang bibig at halos hindi makasigaw. Ilang sandali pa'y napabulalas ang lahat, kung isa itong salamangkero na tulad ni IR, hindi ka panipaniwalang maipakita ng estremador ang kamay na ito. Gawin mo kung ano ang gusto mo, gawin mo ang gusto mo, sabihin kung ano ang gusto mo, ikaw ang lumikha. Ngumiti si Yefan, kung ikaw ang naging tagalikha, ngunit kailangan mong palaging bigyang pansin ang iyong mga salita at gawa, ano ang ibig sabihin nito? Nakikita ko ang panukala ni Mrs. Xiao. Oo, bihirang makatagpo ng isang tunay na lumikha, o ang Nine Tribulations Azure Dragon, kung sino man ang hindi kumbinsido, bakit hindi ito hamanin? Si Bai Wumang ay humakbang pasulong sa oras na ito at sinabi, gusto ko talagang lumaban ng buong lakas, maliwanagan ba ako ng Sword God? Nasa isip ni Yefan ang ideyang ito, syempre pwede, pero okay lang na lumaban ng one-on-one, kung gaano karami, magsama-sama tayo. Lalong naging pangit ang mukha ni Taikang, ang laking hininga. Sa tingin ko ito ay napakamakatwiran, ang Sword God ay mayroong ganitong kwalifikasyon, bilangin mo ako. Si Feng Yunsan ay sumulong din sa oras na ito. Ito ay kawili-wili at kawili-wili, pagkatapos ay sasali din ako sa pamilya ng Magic Dragon. Sa oras na ito, lumipad ang Magic Dragon na si Fafner. Feng Xiaotian, ikaw naman. Nakangiting tanong ni Xiao Qingshan. Niyakap ni Feng Xiaotian ang kanyang asawa sa gilid, at agad na ikanaway ang kanyang kamay, hindi ako tanga, hindi ako gagawa ng anumang bagay para humingi ng pang-aabuso. Di nagtagal, ang mga eksperto mula sa lahat ng etnikong grupo ay handang lumahok sa patimpalak na ito. Walang maraming mga pagkakataon upang labanan ang lumikha, hindi banggitin na hindi talaga sila papatayin ni Yefan, na natural na mas bihira. Si Yefan ay orihinal na gustong magbigay ng klase sa grupo ng ikalimang asawa, at upang pasiglahin ang kanilang mga salita, ngunit upang pasiglahin ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Ang planetang ito, ang lakas ay hindi sapat, pumunta sa aking mundo, ito ay mas malapit sa gininto ang sibilisasyon. Nataranta ang lahat, ngunit nakita nilang binuksan ni Yefan ang isang pinto na puno ng sword intent. Sundan mo ako. Tumalikod si Yefan at naglakad sa mundo ng mga espada sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat. Kabanata 4212 Magsabi ka ng totoo. Sa pagtapak sa libu-libong milya ng mga bundok at ilog, ang mga master ng limang master ay tumingin sa kaliwa at kanan. Tila kalmado ang lahat, ngunit napansin ng lahat na ang hangin, ang lupa, ang pinagmumulan ng tubig, at ang mga halaman ay ganap na naiiba sa utay. Ang kapangyarihan ng kaguluhan na nakapaloob sa lahat ng bagay, ang konsentrasyon ay hindi 1 grado sa lahat. Yefan, ito ba ang mundong nilikha mo? Ganito ba ang buhay dito? Tanong ni Ren Tianquo, na dumating sa piging. Oo, ang mga buhay na ito ay ang aking espada, kasama ang simula, at nagmula rito. Si Yefan ay nasa estado ng kawalan ngayon, ngunit hindi pa rin siya nakakalikha ng kaluluwa. Tinatansya niya na hindi bababa sa kailangan niya na nasa isang malaya at masayang estado upang lumikha ng isang kumpletong buhay sa kanyang sarili. Sa simula, iyan ba ang iyong espada? Tanong ni Taikang. Oo, tumanggo si Yefan. Ito pala ang kapangyarihan ng unang espada ng ikalimang asawa, ngunit iyon lang, tumawa si Taikang. Ang hari ng mga baril, lahat ng 5 elite ay naruroon, huwag mong sabihin ang iyong maasim na salita, mababawasan sila ng mga tao, umiling si Ren Tianquo at sinabi. Malamig nang umuso si Taikang, ang haring ito ay nagsasabi lang ng totoo, ang mundong ito ay hindi gaanong naiiba sa wutai, ngunit ang kapangyarihan ng kaguluhan ay mas malakas. Napangiti si Yefan, maaari kang mag-shoot ng buong lakas. Subukan mo. Yan ang sinabi mo. Nais ni Taikang na ipakita ang kanyang kasipagan sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos ay tumalon siya sa hangin at sinaksak ang lupa ng isang malakas na putok. Paglubog ng bangka. Ang sibat na ito, na pinakapartikular tungkol sa pagpapakawalan ng kapangyarihan, ay agad na nagpasigla sa Overlord Spear Intent ni Taikang sa sukdulan. Upang hayaan ang lahat na pahalagahan ang kanyang pagiging mamerkahan, si Taikang ay hindi man lang gumamit ng ganap na distansya, at sadyang pinanatiling hindi nagbabago ang arko ng pag-atake. Isang bulalakaw ang biglang nahulog sa lupa. Ang larawan na nakakabigla sa imahinasyon ay hindi lumitaw. Sa loob ng ilang daang metro, bumagsak ang isang malaking hukay. Natigilan ang mga manunood. Natigilan din si Taikang, paano ito posible? Ang kanyang shot, sa labas, sa mga tuntunin ng lakas, ay sapat na upang basagin ang mga bituin. Susubukan ko. Hindi na makapaghintay si Xiao Ziner, at direktang naglabas ng apoy ng phoenix patungo sa damuhan. Dahil dito, ang karamihan sa mga halaman ay nanatili sa mahabang panahon bago sila nag-apoy, at ang apoy ay hindi mabilis na kumalat. Biglang naunawaan ng lahat ang gap na sinabi ni Yefan. Golden World, gaano ito kalakas? Nagtatakang sabi ni Emperor Ziggy. Hindi nakakagulat na ang malupit na iyon noon ay napakamayabang at hindi makatwiran, sabi ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo.
Sinabi ni Ye Xuanguang, ang kapaligiran ay pantay-pantay sa lahat, hanggat nasasanay ka, bakit kailangan mong maliitin ang iyong sarili? Haha, Ye Xuanguang, may sinabi ka sa tainga, hilingin natin sa Sword God na liwanagan ako. Ang dalawang kamao ni Huang Wanro ay napapaligiran ng apoy ng Phoenix, at maraming malalim na kahulugan ang nagsimulang mag-ipon. Okay lang na matuto sa isa't isa, pero kung umatake ako, hindi mo na kailangang lumaban. Well, tatayo ako dito, magdedepensa lang at hindi umaatake, kung sino man sa inyo ang makakahawak sa akin, kahit matalo ako. Casual na sinabi ito ni Ye Fan. Pagtayo niya, bahagya siyang ngumiti. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kahit na alam ng lahat na malakas si Ye Fan, medyo hindi pa rin sila nasisiyahan. Kung tutuusin, sila rin ang mga nangungunang powerhouse ng Fifth Tai, at karamihan sa kanila ay mga senior, kaya mababa ang tingin ko sa kanila. Sword God, nakalimutan mo na ba ang kapangyarihan ng haring ito? Madaling makilala ka. Nakahinga ng maluwag si Tai Kang, at direktang ibinato ang totoong magic gun. Bana. Agad na nawala ang figure ni Tai Kang, at binalak niyang gamitin ang ganap na distansya ng oras at espasyo para baliwalain ang kanyang kakayahan at pilit na saksakin si Ye Fan ng isang putok. Ngunit sa sandaling ginamit niya ang kanyang layunin sa sibat, siya ay na-freeze sa kalahati at nahayag. Isang puwersa ng oras at espasyo ang nagpakulong kay Tai Kang sa himpapawid. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap ng asul na gintong apoy, at sinabing, ang kapangyarihan ng emperador ay may ganap na prioridad, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng emperador ay may hangganan din. Wala akong kahit na mga kwalifikasyon upang gumawa ng isang espada. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, nakahinga siya ng maluwag. Kaagad, ang kapangyarihan ng langit ay naging isang dumadagandong na bug zone ng hangin, na direktang humihip kay Tai Kang palabas ng kilometro. Siya ang katawan ng Nine Tribulations Azure Dragon Divine Beast. Sa asensya, inilalabas niya ang kapangyarihan ng Divine Dragon at malayang gamitin ito gaya ng Divine Dragon Clan. Ang kanyang bibig ay dumura, at ang Dragon Mouth ng pamilya Shenlang ay pareho. Nang makita ng isang grupo ng mga master ang eksenang ito, namamanhid ang kanilang mga anit. Si Tai Kang, na dating nakikipaglaban kay Ye Fan, ay napabuga ng hangin sa isang hininga. Malinaw na nasaksihan namin ang kanyang paglaki gamit ang aming sariling mga mata, ngunit ang rate ng paglago na ito ay hindi pa rin kapanipaniwala. Napabuntong hininga si Dizigi na may damdamin. Kung hindi dahil sa mga pinakamataas na kapangyarihang ito, paano nila muling isusulat ang kasaysayan ng Watay, at paano nila tayo maaakay na hamunin ang templo? Nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Nagulat ang mga babae sa pamilya nang makita nila ang lakas ni Ye Fan. Tingnan mo si Tuan Chuan, ito ang iyong ama, tuwang-tuwang sabi ni Shi Lanyo, na inalog ang braso ni Tuan Chuan. Bagamat nakita ni Tuan Chuan si Ye Fan na kumilos noong siya ay bata pa, hindi niya ito lubos na naiintindihan sa oras na iyon. Nakatingin ngayon sa maladyos niyang ama, natigilan siya. Maraming matatanda tulad ni Ye Longyuan at Ye Wangto ang puno ng pagmamalaki nang makita nila ang lahat ng ito. Nakita nila na naging mas malakas si Ye Fan, at hindi tulad ng iba, hindi sila maiinggit, masaya lang. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kakatatag, ang isang anak na lalaki ay isang anak na lalaki, at ang pamilya ng dugo ay hindi magbabago. Mukhang hindi basta-basta nagsasalita si Sword God, Big Guy, huwag kang matutulala, Terra na. Sigaw ni Feng Yunsan, at nagsimula sa isang dragon crossbow na puting bahaghari. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at direktang sinalo ang Kangyan Dragon Crossbow. Si Ren Tianquo ay pumailan lang sa hangin, at ang Batian Fist Intent ay mapanghamong hinampa si Ye Fan ng mga layer ng gintong kamao. Ang backhand ni Ye Fan ay nagpainit sa kalangitan, direktang humaharang sa lahat ng layunin ng kamao mula sa pagkasunog. Binalot ng malaking chessboard si Ye Fan, at ipinakita ni Gigi He ang malalim na kahulugan ng larong chess. Maaari kang kumilos, makikipaglaro ako sa Sword God. Ngumisi si Ye Fan, tumakbo itong si Ji at gustong samantalahin ang kanyang kakulangan ng oras upang makipaglaro sa kanya ng chess at pahinain ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga laro ng chess. Maganda ang ideya, ngunit bakit ko dapat laruin ang larong ito sa iyo? Ang Black Gold Sword Intent ni Ye Fan ay direktang kumalat, at ang laro ng chess ay nasira sa isang iglap. Ang malalim na kahulugan ng flower boxing at pagbuburda ng mga binti, huwag itago ito, at gamitin ang lahat ng iyong 12 puntos ng lakas sa pakikipaglaban. Si Bai Wumang ay naging isang puting tigre at Diyos ng kulog sa oras na ito, at sumugod kay Ye Fan. Iyan ang ibig sabihin nito. Si Wan Yutian Collapse Fist. Ang pagbitay kay Bai Wumang ay puno ng mga kahulugan, at ang kanyang kamao ay upang i-maximize ang pinsala. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, sa wakas ay nakakita ng isang disenteng pag-atake. Ang galing talaga ni Bai Wumang, basta nakikibagay siya sa kapaligiran ng gintong mundo, malapit na siyang maging miyembro ng Star God. Gayunpaman, ang bilis ng pag-unlad ay mas mabagal pa rin kaysa sa kanya, Shadow Dragon Arrow. Pumitik si Ye Fan at binaril ang isang maitim na dragon na crossbow, pinalamig si Bai Wumang sa maikling panahon, natunaw ang buong suntok. Bumuhos si Bai Wumang Divine Thunder sa kanyang braso, inalis ang misteryosong yelo sa kanyang kamay, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, maaari kong alisin ang suntok na ito gamit ang isang dragon crossbow. Mukhang wala na talagang pag-asa kung hindi tayo magsasama. Nakilala ko na ang Sword God. Gagawa ako ng ilang pagkakataon para sa lahat.
Humajijek si Fafner at nag-spell, ang kalawakan ay magulo, at ang lupa ay bitik. Sa isang iglap, ang posisyon ni Yefan, ang espasyo ay nagsimulang mag-distort, at ang lupa ay nasira din. Mabilis na bumagsak. Napataas ang kilay ni Yefan, ang spell ni Fafner na ito ay nagawang tuwirang yumanig ang kapaligiran ng mundo ng mga espada, at tila napakalaki ng pag-unlad nito. Si Yefan ay natural na makakapagpadikit ng oras at espasyo at patatagin ang kapaligiran, ngunit siya ay masyadong tamad na gawin ito, nakatayo ng diretso sa magulong daloy, naghihintay para sa lahat na makubkob. Kaagad na sumunod, si Huang Wanro, Ye Xuanguang at isang grupo ng mga tao ay gumawa ng sunod-sunod na galaw at ipinakita ang kanilang mga kakaibang kakayahan. Ang mga pagsabog sa larangan ng digmaan ay nagpatuloy, at ang eksena ay pinalo ng kakaiba. Bagamat mabangis ang laban, talagang tumagal ito, at oras na para sa isang tasa ng tsaa. Maya-maya, tumayo ang lahat sa pagkadismaya at pagkagulat. Sinubukan nila ang kanilang makakaya. Si Yefan ay nakabitin pa rin sa hangin, kahit na ang lupa sa ibaba ay naging alikabok, ngunit ang kanyang damit ay hindi man lang kulubot. Ang mahabang katahimikan ay sinamahan ng ilang kawalan ng kakayahan at hindi pagpayag. Sword God, sabihin mo ang totoo, anong antas tayong mga tao sa gintong sibilisasyon? Tinanong ni Ren Tianko ang mga pagdududa sa puso ng lahat. Kabanata 4213. Kamakailan lang ako ay naging punong taga-suri sa Akademya ng Shenshishing. Ngumiti si Yefan at sinabi, ang antas ng karamihan sa inyo ay maihahambing sa mga nasa nangungunang 10 estudyante sa akademya. Sa katunayan, tulad ng Tai Kang, ang mga taong tulad ni Bai Wumang ay tiyak na may potensyal na maging top-level na Star Gods, at maging mas malapit sa lumikha. Ngunit ang kailangan ni Yefan ngayon ay pasiglahin ang lahat, kaya natural, ito ay mas seryoso. Mga mag-aaral. Napakamot si Huang Wanro sa kanyang kalbo, gaano karaming tao ang nasa batch na iyon. Sinabi ni Yefan, ito ang problemang kailangan mong harapin. Ay isang kalaban ng parehong antas na mahirap tansyahin. Sa Watay, marami sa inyo ang dating itinuturing na strategic powerhouses, ngunit sa malaking mundo, isa ka lang sundalo. Natahimik ang lahat. Ang malaking agwat na ito ay nagparamdam sa kanila ng magkahalong emosyon. Hindi nakakagulat na ang bilis mong umunlad. Sa napakagandang lugar, hindi ito mahihiling ng haring ito. Si Tai Kang ay hindi natakot. Oo, dahil ang iyong Sword God ay maaaring magkaroon ng foothold sa malaking mundo, kaya namin, sabi ni Ye Xuanguang. Ngumiti si Fafner at sinabi, kayong mga emperador, Qinglong, ay lubos na nagtitiwala. Hindi ko inaasahan na mananalo ako laban sa Diyos ng Espada. Sapat na ang pagtatanggol sa sarili. Nasiyahan. Jiang. Mukhang relihiyoso. Jiang Sito, huwag mong purihin ang iyong sarili dito, hindi mo iligtas ng pambabula ang ikalimang asawa. Malakas na sinabi ni Huang Wanro, ito ay hindi biro, kapag ang mga bastard ng gintong sibilisasyon ay umatake, ito ay magiging isang malaking bagay. Tama, wawasakin ng templo ang ating ikalimang asawa sa simula. Dapat tayong maging handa sa panganib sa panahon ng kapayapaan, at hindi natin dapat ipahinga ang ating pagbabantay. Ang emperador ay bumalik at nagsabi, lahat ng mga tao dito, at maging ang lahat ng mga practitioner ng Fifth Tai, ay dapat umangkop sa tindi ng gintong mundo sa lalong madaling panahon. Tio, tulad ng nakikita mo, ang mga sinaunang Diyos sa underworld ay ganap na nakakaangkop sa ginto. Ang lakas ng sibilisasyon. Tanong ni Xiao Wang. Totoo ang sinabi ng aking hipag. Ang underworld ay puno ng mga tunay na Diyos, mga banal na hayop, o mga mahiwagang hayop at mga hayop na katumbas ng mga banal na hayop. Hindi nila kailangang umangkop, sapat na sila upang makipagkompetensya sa mga malalakas na tao ng gintong sibilisasyon. Sila ay walang iba kundi mahirap na harapin ang lumikha. Yefan, hindi ko alam kung naabot na ni Ji Xuanyuan, Chiyo at iba pa ang kaharian ng mga creator. Ito ay tinatayang medyo mahirap, at ang bagay na ito ay hindi maaaring pilitin. Ito lang na kapag ang Fifth Tai ay bukas, kahit na bumalik ang mga Diyos ng underworld, hindi ito magiging sapat upang matugunan ang lahat ng mga hamon. Dadalhin ko ang lahat dito sa Golden Civilization, kung saan mayroon ka pang ilang taon para palakasin ang iyong cultivation. Siyempre, kung sino man sa inyo ang ayaw sumama, hindi ko ito masisisi. Ito ang gusto mo at gusto ko. Napabuntong hininga si Xiao Qingshan at sinabi, Diyos ng Espada, ito ang labanan ng 5 Tai, walang makakatakas. Oo, kahit matandang babae ako, kailangan kong magsaya. Wang, sa ilalim ng iyong pamumuno, ang buong 5 babae ay nagkaisa, bakit sila outreach sa oras na ito? Sabi ni Sally. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yefan. Binigyan niya ang lahat ng 3 araw para maghanda, at pagkaraan ng 3 araw, magkasama silang pumunta sa Shenki. Sinamantala mismo ni Yefan ang oras na ito upang tamasahin ang mainit na oras ng muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya sa ilang sandali. Pagkatapos ng kanyang pagsuyo at panlilinlang, sa wakas ay tinawag ni Ye Han at Ye Xiaoshu ang Itay. Si Han Yinseng ay lumabas din sa mundo ng mga espada, uminom ng matagal ng nawawalang milk tea na inumin, at mabilis na isinama sa pamilya. Si Han Yinseng ay nagkataon lamang na may alam ng maraming sentido komun sa malaking mundo, at nagkataon lamang na pinasikat niya ito para sa lahat. Mas interesado ang lahat. Ang naranasan ni Yefan sa malaking mundo, ang pakikinig sa kwento ni Han Yinseng, ay nakakatuwang pakinggan. Naglaan ng oras si Yefan upang pumunta sa Fairy Forest at binisita ang Ville Odes.
Kahit na maraming taon na ang lumipas, wala pa ring gumagalaw sa tiyan ni Vilordes, at masyadong mahaba ang tagal ng pagbubuntis ng mga duwende. Ngunit ang reyna ng duwende ay umaasa lamang na gamitin ang batang ito upang ipagpatuloy ang mana, at siya mismo ay hindi nagmamadali. Tinanggihan din ni Vilordes ang alok ni Yefan na pumunta sa Shenki. Kung tutusin, hindi niya kayang bitawan ang sarili niyang mga tao. Hindi ito pinilit ni Yefan. Imposibleng masundan siya ng lahat sa malaking mundo. Kinailangan pang panatilihin ng ikalimang asawa ang ilang mga tagapamahala. Pagkaraan ng 3 araw, isa pang grupo ng mga eksperto ang sumugod sa tabi ni Yefan. Dumating ang pinakamatandang apprentice na si Hua Xiaoluo, kasama ang Wine Sword Immortal Cup na si Mo Ting, ang Sorcerer King Phillips at isang grupo ng mga dakilang master. Matapos ang mga taong ito ng binyag, si Hua Xiaoluo, na umaasa sa Eskremedor at baliw na sayaw na itinuro ni Yefan, ay matagal ng isa sa mga pinakamahusay na master sa mundo. Si Cup Mo Ting, at iba pa, ay napakatalino din, at pagkatapos na umangkop sa kapangyarihan ng kaguluhan, siya ay naging isang mahusay na kapangyarihang panlaban. Tulad ng para sa mga Panginoon ng Hongmeng, mayroong hindi mabilang, kahit ilang mga demonyong hari mula sa angkan ng demonyo. Si Yefan ay natural na tumatangging sumama. Anyway, may malawak na mundo sa malaking mundo, kaya kailangan lang nilang pumunta. Nang huli na dumating si Ji Wumang, ang Asher Dragon ng 9 Tribulations, lahat ay pumasok sa mundo ng mga espada ni Yefan. Agad na pumasok si Yefan sa Shenlang Hall at nag-teleport pabalik sa Shenki ayon sa direksyon kung saan siya nanggaling. Pagdating sa Longcheng, hindi nagmamadali si Yefan na palabisan ang lahat, ngunit unang hinanap si Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay pumasok sa mundo ng mga espada at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang pamilya. Ang mga babae ay muling nagkita pagkatapos ng mahabang pagkawala. Si Feng Yaoying, Ling Yue, at iba pa, ay umakyat upang yakapin si Su Qingzhou ng mahigpit, umiiyak. Ngumiti si Su Qingzhou ngunit hindi pamatak ang anumang luha. Nay! Nakita ni Tuan Chuan ang kanyang hindi nagbabagong ina, nakatayo doon, medyo walang magawa. Nilingaw ni Su Qingzhou ang nakatayong batang babae na si Tingting, at may bakas ng lamang sa kanyang mga mata. Lumapit siya, iniunat ang kanyang kamay at inakbayan si Tuan Chuan. Magkasing tangkad na silang dalawa, ngunit nakasandal si Tuan Chuan sa mga bisig ng kanyang ina, ngunit tila siya ang naging maliit na batang babae noon. Anak ko! Bahagyang namula ang mga mata ni Su Qingzhou, huminga siya ng malalim, at nakangiting sinabi, napakalaki nito, tila hindi nagsinungaling sa akin ang iyong ama, talagang pinagaling ka niya. Very calm, parang biological mother, pero sa mga sandaling ito, lumuluha pa rin siya. Mom, hindi ka pa rin nagbabago. Umiling si Su Qingzhou, nagbago na ako, naging mas bata ako. Puchi, ngumiti si Tuan Chuan at tumango. Ang lahat ng tao sa paligid ay tumawa rin na may luha sa kanilang mga mata, ang mga taon ay talagang walang iniwan na bakas kay Su Qingzhou. Kahit na ang pakiramdam na ibinibigay sa kanila ng mga kababaihan ay higit pa at mas hindi maarok at higit pang precipitation charm, ngunit magically hindi matanda. Nine love ka ba? Biglang tanong ni Su Qingzhou, hinawakan ang kamay ni Tuan Chuan. Natigilan si Tuan Chuan. Nagbago ang ekspresyon ni Yefan, ngunit ito ay isang bagay na ayaw niyang isipin. Asawa, aling palayok ang hindi mabubuksan at may taas, anong klaseng pag-ibig ang sinasabi ng bata? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, kinausap ko si Tuan Chuan tungkol sa negosyo, huwag kang hamarang. Tinatawag din itong negosyo. Malaking grupo pa rin ito. Hinihintay ka ng mga tao na mag-ayos, anong uri ng bagay ang hinihiling mo sa iyong anak na pag-usapan? Hindi kumbinsido si Yefan. Kung ang isang pamilya ay hindi gumaling, paano malilipol ang mundo? Kung ang iyong anak na babae ay may gusto sa isang lalaki, at ang lalaking iyon ay inayos sa tabi ng templo, ano ang gagawin mo? Tanong ni Su Qingzhou. Ako, may mangyayari pa ba? Natigilan si Yefan. Nakalimutan mo na ba na nailigtas mo ang isang maliit na jang sa underworld sa simula, at bilang resulta, ang Green of Nine Tribulations ay pinalayas, at hindi pa rin niya alam kung nasaan siya. Sinabi ni Su Qingzhou, ang templo ay palaging lihim na inilatag. Alam na alam nila ang mga kahinaan ng marami sa atin, at ang pagmamahal sa pamilya ay isang nakamamatay na kahinaan. Ang mukha ng lahat sa gilid ay solemn na. Tila nakikipag-usap si Su Qingzhou tungkol sa kanilang mga nararamdaman, ngunit ipinapaalala rin niya sa kanila na dapat silang laging maging mapagbantay sa lahat ng mga aksyon sa malaking mundo. Lalo na si Taikang at iba pang nakatulala na mga kabataan. Ito ay lalo na kinakailangan upang kumilos ng maingat dito. Ngumiti si Tuan Chuan, huwag kang mag-alala, nanay at tatay, sinusundan ko sina Tia Chenluo at Tita Salie, at wala akong oras para isipin iyon. Mabuti na lang, kapag natapos na ang lahat, tutulungan ka ni nanay na pumili ng mapapangasawa, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Hindi mo kailangang maging masyadong aktibo sa ganitong uri ng bagay. Ito ay hindi lamang 100 taon, ano ang pagmamadali? Malungkot na sabi ni Yefan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, at agad na nagsimulang ayusin ang 5 master. Handa na ang mga kababaihan, iyon ay ang Dester Alliance. Ang mga master na ito ay pumapasok sa mga adventurer mula sa iba't ibang sibilisasyon at lungsod. Guilds. Ang mga guild na ito ay talagang kinokontrol ni Su Qingzhou o may magandang relasyon. Bibigyan nila ng bagong pagkakakilanlan ng 5 master na ito. Mayroong 2 layunin. Ang isa ay upang umangkop sa malaking mundo at masigasig na linangin.
Bilang isang comer mula sa Bronze Civilization, isa publiko ang 5 Tays. Daan-daang mga master mula sa 5th Tai, makalipas ang ilang sandali, lahat ay ipinasok ni Su Qingzhou sa 4 na gintong sibilisasyon, nang walang anumang hadlang, tila lohikal. Nakikita ng lahat na si Su Qingzhou ay nagde-deploy para sa araw na ito, at hindi nila maiwasang humanga sa kanya. Gayunpaman, may ilang mga tao na hindi masyadong payag. Ang haring ito ay isang marangal na emperador, paano siya magiging masunurin at maging isang mersenaryo lamang sa isang guild? Kailan? Narinig ni Tai Kang na gusto niyang pumunta sa isang Golden Guild, nagsimula siya mula sa grassroots level. Hindi na masaya. Oh, anong ginagawa? Gusto ng Gone King. Tila hindi nagulat si Su Qingzhou at nakangiting nagtanong. Kabanata 4214 na ano ang kailangang gawin nito? Si Tai Kang ay hindi magalang, ang haring ito ay nagdala mismo ng sharpshooter, kaya ako ay maaaring bumuo ng isang guild mag-isa. Anong pilak at ginto, sa loob lamang ng ilang buwan, ang haring ito ay maaaring bumuo ng isang nangungunang antas ng pakikipagsapalaran. Isang hukbo ng mga mandirigma. Bumantong hininga si Su Qingzhou, alam ba ng Emperor of Guns na sa dakilang mundo, ang Celestial Race at ang Demon Race ay mga mababang antas lamang, at marami ang mga alipin lamang. So ano? Iyon lang ang mga Celestial Races sa dakilang mundo. Ito ay hindi sapat na malakas. Buong pagmamalaking sinabi ni Tai Kang, gagamitin ng haring ito ang mahiwagang sibat na ito para tumahimik ang lahat ng nakakakita sa Celestial Clan. Isang grupo ng mga eksperto mula sa Celestial Clan, at maging ang Demon Clan na sumunod, ay tumango. Sumasang-ayon talaga ako sa pahayag ni Tai Kang. Sa kasong ito, ang sinumang gustong bumuo ng bagong guild kasama ang Gone King ay maaaring tumayo ngayon. Ngunit ipinapahayag ko ng maaga na wala akong maitutulong maliban sa proseso ng pagbuo. Kung gaano kalaki ang impluensyang makukuha ko ay nakasalalay sa iyo. Sabi ni Su Qingzhou. Sa sandaling marinig niya na maaari siyang bumuo ng isang grupo ng mag-isa, ang ilang mga Diyos at demonyo ay agad na tumalon. Sa maikling panahon, si Tai Kang ay nagpatawag ng higit sa 100 mga Diyos at mga demonyo, at isa na itong magandang puwersa. Pagkatapos ng huling desisyon, isang grupo ng 5 malalaking powerhouse ang naglakbay sa lahat ng mundo sa pamamagitan ng teleportation array. Aakayin sila ng inayos na staff ni Su Qingzhou na umangkop sa kanilang mga bagong pagkakakilanlan at kapaligiran ng paisa-isa. Gayunpaman, si Ren Tianquo at iba pang mga Shenlong Masters ay nanatili sa Shenlong Imperial City at direktang nagsanay sa panig ni Shenqi. Kinuha ni Ye Fan sina Ji Wumeng at Ren Tianquo upang ipakita ang kanyang mukha sa harap ng mga matatanda ng maharlikang pamilya. Nang maghintay sina Long Yuxian at Long Bawang, at nakita ang isa pang 9 Tribulations Asher Dragon, kasama ang isang Emperor Fist, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi na kailangang gumawa ng inisyatibo si Ye Fan na ipakilala sila, sabik na silang pumunta sa Watai para makita kung anong uri ng Bronze Civilization ito. Nang gabing iyon, sa mansyon ng Patriarch sa Longcheng, naghanda si Okan ng isang marangyang piging. Tunay na muling pinagsama ang pamilya, at maging si Chu Yunyao ay nagkaroon ng video chat ng ilang sandali. Asawa, sabihin mo ang totoo, hindi mo ba planong pasukin ang matandang lalaking iyon na si Tai Kang sa isang guild? Napagtanto ito ni Ye Fan mamaya, hawak ang baso ng alak, at tinanong si Su Qingzhou sa tabi niya. Kalimutan mo na ito. Sabi ni Su Qingzhou, ang taong ito na si Tai Kang, kung mas gusto mong gawin niya, mas lalong hindi niya gugustuhin gawin ito. Kaya sa simula, reverse guidance, ang kailangan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, sa simula pa lang, gusto mo bang maging independent siya at dalhin ang mga Diyos at demonyo para bumuo ng isang team? Mahinahon ding sinabi ni Su Qingzhou, aling guild ang makakabuti sa ugali ni Tai Kang. Mas mabuting hayaan siyang bumuo ng isa, maayos pa rin ang kanyang kakayahan. Oo, ito ay walang iba kundi ang mahirap kontrolin. Gayun din, isang guild na puro mga miyembro ng 5th Tai, at pinangungunahan ng mga Diyos at demonyo, kung ito ay magiging sikat, ito ay magiging mas maimpluwensyahan. Ngumiti si Ye Fan, gaano man kahirap kontrolin, hayaan mo ring maglaro ang iyong asawa sa palakpakan. Sa tingin mo ba ay hindi ito napagtanto ni Tai Kang mismo? Sinabi ni Su Qingzhou, kahit na alam niya, may balak akong laban sa kanya, ngunit maaari niyang tanggapin ang resulta sa kanyang sarili, kaya't hindi. Kaya kung magsalita. Kung gayon hindi ko maintindihan, bakit hindi mo sabihin sa kanya ng direkta at hayaan siyang bumuo ng isa sa kanyang sarili? Tanong ni Ye Fan. Kaya, hindi mo talaga kilala si Tai Kang. Umiling si Su Qingzhou. Anong ibig mong sabihin? Ano ang paboritong bagay ni Tai Kang? Nag-isip sandali si Ye Fan, at biglang nagsabi, mukha. Oo, sa harap ng iyong Sword God, gumawa siya ng sarili niyang kahilingan, at pumayag kami. Hindi ba't mas nakakatipid yun kaysa sabihin sa kanya ng direkta ng pribado? Hindi makapaghintay si Ye Fan na ibaba ang kanyang baso at yumuko kay Su Qingzhou. Asawa, ano ang gagawin ko kung wala ka? Halika, binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, mas mabuting gumawa ng seryosong bagay kaysa magsabi ng maganda. May narinig si Ye Fan at nagtanong, asawa, ano ang kailangan mong tulungan ko? Sinabi ni Su Qingzhou, naaalala mo pa ba ang Dongliu Shui na iyon? Ang young master ni Bang Ying ng Dongliu family. Tumango si Ye Fan, natural tandaan, ang taong iyon ay medyo masama, ngunit siya ay napakatalino, siya ay isang uri ng nakatagong clumsy, ano ang mali?
Dong Liu Shui, ilang taon ko na siyang iniimbestigahan, sabi ni Su Qingzhou. Inimbestigahan mo siya. Biglang naisip ni Ye Fan na marami sa mga taong nakilala niya noon ay espesyal na inayos ni Su Qingzhou. Baka si Dong Liu Shui din. Asawa, alam mo bang hindi kumpleto ang kapangyarihan at tadhana ng aking emperador? Binago ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita. Sumimangot si Ye Fan, hindi kumpleto. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tinatawag na tadhana, sa katunayan, ay kailangang paghiwalayin. Ang kapalaran ay tadhana, ito ay isang nakapirming numero, ang swerte ay swerte, ito ay isang variable. Nakarating tayo sa ganitong paraan, ako sa pamamagitan ng sarili kong pagkalkula, binago ko ang ating kapalaran. Ngunit ang ginawa ko ay muling isulat ang aming kapalaran at gumamit ng ilang mga variable upang gawing tagumpay ang pagkatalo. Ngunit naisip mo na ba ang mga pinagdaanan natin ngayon? Sa katunayan, sa isang kahulugan, ang landas ay naitakda ng matagal na ang nakalipas. Namanhid ang anit ni Ye Fan, ibig mong sabihin, sa punto ng kapalaran, nakatadhana, din ang ginawa mo. Tumanggo si Su Qingzhou, marahil sa palagay mo ay hindi umiiral ang kapalaran, ngunit kung iyon ang kaso, hindi maipaliwanag ang abnormal na numero. Kahit nagisingin ko ang kapangyarihan ng emperador, hindi ko pa rin mabasa ikaw, ako, at iba pa. Ang kapalaran ng isang dayuhan. Ito ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng aking emperador ay hindi kumpleto, at ang maaari kong baguhin ay ang bahagi lamang na pinapayagan ng tadhana. Malalim ang mga mata ni Ye Fan, ibig mong sabihin. Ang tunay na destiny, dahil napagpasyahan na ito, kaya hindi mo na ito ganap na mababago. Oo, hindi ko nagising ang kapangyarihan ng emperador noon, kaya hindi ko alam ang tungkol dito. Ngunit sa katunayan, maaari mong isipin ang tungkol dito, ang Supreme, ni Ji Xuanyuan at ang Beishan, ng ninuno ni Ren Tianquo. Ang isa ay binabaliwala ang lahat, absolute priority, at ang isa ay power collision, absolute priority. Ngunit, kung ang dalawang kapangyarihang imperial na ito ay pinagsama, kung gayon ang Supreme, ay kasama na ang Beishan. Ibig sabihin, ang Beishan, ay bahagi lamang ng Supreme. At ang tadhana, ko ay talagang sword, lang sa ngayon, at wala itong destiny. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, dapat mong malaman na ang ganap na swerte, ng dakilang emperador ng tadhana ay kasalukuyang may mas mataas na prioridad kaysa sa akin. Maaari lang akong gumawa ng mga pagsasaayos pagkatapos ng pagkalkula, at ang tadhana ay pilitin ang aking sarili na magkaroon ng pinakamahusay na swerte. Ang tadhana ay ang tagapag-alaga ng pagkakasunod-sunod ng templo sa maliwanag na bahagi. Kung ang aking destiny, ay hindi kumpleto, mahirap para sa amin na baligtarin siya. Isang bundok. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi niya naisip ang kapangyarihan ng isang emperador, napakaraming misteryo. Tila ang Eternal Emperor ay talagang nagbigay inspirasyon kay Su Qingzhou. Ngunit, Dong Liu Shui, ano ang kinalaman nito sa iyong kapalaran? Sinabi ni Su Qingzhou, ang dakilang emperador ng langit ay ang sagisag ng swerte, bakit niya hahayaan ang kanyang God Revelation Empire na maniwala sa isang tadhana, na Diyos? Ibig mong sabihin, si Destin, ang Diyos ng Destiny, ay hindi mas mahina kaysa sa Destiny. Hindi bababasa, si Destiny, ang dakilang emperador ng Destiny, ay natatakot kay Destin, kaya pinayagan niya itong kumuha ng bahagi ng pie, sabi ni Su Qingzhou. Biglang sinabi ni Ye Fan, no wonder wife, gusto mong pumuslit sa Temple of Destiny at maging isang kandidatong santo. Sandali. Hindi napigilan ni Ye Fan na hulaan, hindi mo iniisip na si Dong Liu Shui ay may kaugnayan sa Diyos ng kapalaran. Iniisip ito. Maingat, nang si Dong Liu Shui ay naglaro ng Blind Tune at Black 9 Games, ito ay mapangahas. Ang taong ito ay palaging makakagawa ng pinakamahusay na pagpipilian sa isang kritikal na sandali. Gumawa lang ako ng magaspang na pagtatansya, siya ang pangunahing tao, ngunit hindi ako makahanap ng konkretong ebidensya. Akala ko kapag nakilala ka niya, makikita mo ang sagot, ngunit mukhang hindi mo ito sineryoso, bamantong hininga si Su Qingzhou. Ngumisi si Ye Fan at nagsabi, akala ko noon na ang taong ito ay napakasama, at kung hindi ako nanloko sa kapangyarihan ng oras, hindi ko siya mananalo. Sinabi ni Su Qingzhou, hindi ikaw ang lumikha noon, ngayon pumunta ka at tingnan ang silangan. Liu Shui, baka may iba pang mga pahiwatig. Matapos mapaalalahanan ni Su Qingzhou, hindi naiwasang maalala ni Ye Fan na nang bumalik siya sa kotse pagkatapos ng kompetisyon kay Dong Liu Shui, tila may ilang opinyon si Wu Yanshuo kay Dong Liu Shui, ngunit tumigil siya sa pagsasalita. Sa oras na iyon, naramdaman ni Ye Fan na may tinatagong damdamin ang dalaga, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngayon parang may alam si Wu Yanshuo. Chapter 4215 Ayoko talaga. Pagkatapos ng reception, dumiretso si Ye Fan kay Fizz at natagpuan si Wu Yanshuo sa laboratorio. Sa pagkakataong ito, walang lalaking hindi mahaba ang mata ang maglalakas loob na pigilan siya. Ye Fan, nandito ka ba para makita si Miss Chu? Sa isang lounge, nagtanong si Wu Yanshuo habang papasok siya. Hindi, nandito ako para hanapin ka sa pagkakataong ito, sabi ni Ye Fan. Ako, bahagyang namula si Wu Yanshuo, ano? Ano? Nagtanong si Ye Fan, naaalala mo ba ang east flowing water sa bang plating? Saglit na natigilan si Wu Yanshuo, at may bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti pa rin at tumanggo. Sa simula, parang may opinyon ka sa kanya, pero hindi ko na tinanong.
Matigas na sinabi ni Yefan, Yanshu, gusto kong sabihin mo sa akin, ano ang naisip mo? Nag-alinlangan si Wu Yanshu, ngunit sa halip ay nagtanong, sa iyong kakayahan, madaling malaman kung ano ang nasa isip ko, di ba? Ngumiti si Yefan, magkaibigan tayo, paano mo mapipilit na sumagot? Bakit, mahirap sabihin. Kung sasabihin kong, ayoko nang pag-usapan iyon, ano ang mangyayari sa iyo? Tahimik na tanong ni Wu Yanshu. Natahimik sandali si Yefan, pagkatapos ay bumantong hininga, kung gayon, iginagalang ko ang iyong pinili, ako mismo ang mag-iimbestiga dito. Ngumiti si Wu Yanshu at huminga ng malalim, okay. Dahil ang Sword God ay napakatapat, sasabihin ko sa akin ang tungkol sa sarili mong mapagpakumbabang opinyon. Lahat ng tainga. Alam mo ba na mayroong isang espesyal na propesyon na tinatawag na Way of Stupidity? Ang daan ng katangahan. Naalala ni Yefan ang detalyadong paliwanag ng Great World Profession na nabasa niya noon, mukhang hindi. Sa pangkalahatan, walang mga pampublikong dokumento na magagamit ngayon, ngunit sa katunayan, ang ilang mga makasaysayang dokumento ay umiral ng matagal na ang nakalipas. Ang pagpapala ng Diyos mula kay KK. Sinabi ni Wu Yanshu, ang mga katangian ng propesyon na ito ay mayroong 3 relihiyon at 9 na ranggo, lahat ay mahusay, at sila ay napakahusay sa pagsasabuatan at mga panlilinlang, at ang mga ito ay Kat-Anji Tangi. Ay madalas na pinakamahusay na katulong ng commander. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga umiiral na tala ay tinanggal ang espesyal na trabaho na ito ay dahil ang mga trick ay madalas na nagsasabuatan sa mga oras ng kaguluhan. Maraming digmaan sa kasaysayan ang nasa likod ng mga eksena. May anino ng lansihin, kadalasan ay hindi malakas, ngunit gusto nilang maghasik ng kaguluhan at ituring ang malalakas sa mundo bilang mga nakasangla sa chessboard. Naunawaan ni Yefan, ibig mong sabihin, ang hitsura ng lansihin ay kadalasang may kasamang negatibong impluensya, kaya kinasusuklamin ito. Oo, sabi ni Wu Yanshu, ang Diyos ng mga panlilinlang ay isang masamang Diyos, na mahilig sa mga pagsasabuatan, at maaaring mahulaan ang mga pagkakataon ng kaaway. Sa isang kahulugan, ang Diyos ng mga panlilinlang ay ang madilim na bahagi lamang. Ang Diyos ng Destiny. Kaya, si KK at ang mga anak nito ng Diyos ay nalipol ng templo ng tadhana at ng mga pangunahing gininto ang sibilisasyon. Tumanggo si Yefan, ayaw mong ipahayag ang iyong mga hula dahil natatakot kang pukawin sila. Dong Liu Shui. Napangiti si Wu Yanshu, una sa lahat, hindi ko akalain na si Dong Liu Shui ay isang kasuklam-suklam na kontrabida. Madaya man talaga, sinadya niyang itago ang sarili niya, at playboy lang siya. Siguro alam din niya na kapag ang pagkakakilanlan ng manloloko ay kilala sa labas ng mundo, maaaring mawala siya sa mundo, o maaaring siya ay pagbabantaan at gamitin. Kung tama ang hula ko, mapipinsala nito si Dong Liu Shui, at maaari rin itong makapukaw ng isang malakas na kaaway. Kung sa palagay ko kung ito ay mali, ito ay magiging mas masahol pa, at ang isang henyo ay maaaring mali sa walang kabuluhan. Bahagyang tumawa si Yefan, tulad ng inaasahan ng isang mahusay na pantas, ang kanyang katalinuhan ay talagang pambihira. Salamat, huwag kang mag-alala, kung walang mali kay Dong Liu Shui, hindi ko siya sasaktan, nagpaalam kay Wu Yanshu, muling lumapit si Yefan kay Bang Ying. Sa isang kasino, natagpuan ni Yefan si Dong Liu Shui, na pumapatay sa lahat ng direksyon. Bago pa makapag-react si Dong Liu Shui, nag-teleport na si Yefan sa kalawakan at dinala siya sa isang walang nakatirang lambak. Diyos ng Espada. Kailan? Nakita ni Dong Liu Shui si Yefan, at pagkatapos ay tumingin sa nakapaligid na sitwasyon, bigla siyang naging mapagbantay. Ikaw, paano ka nakabalik sa bang plating? Sinabi ni Yefan, biglang na-miss ko ang Black 9 na laro, at gusto kong makipaglaro muli sa iyo. Naglalaro. Dumating ang Sword God of the World para makipaglaro sa isang maliit na lalaki mula sa libu-libong milya ang layo, sino ang maniniwala? Maniwala ka man o hindi, naniniwala pa rin ako. Gumawa ng likha si Yefan sa kalooban, at ang mga props ni He Jiu ay hinubog na. Dong Liu Shui, kung manalo ka, hahayaan kitang bumalik. Kung natalo ka, kailangan mong makinig sa aking mga pagsasaayos. Pinaikit ni Dong Liu Shui ang kanyang mga mata, may karapatan ba akong sumuko? Oo, pero kailangan mong mamatay. Malumanay na sabi ni Yefan. Diretso na umupo si Dong Liu Shui, magsimula na tayo. Sa totoo lang, natalo ako sa iyo noong nakaraan, at hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Hindi na ako naniniwala. Halika muli. Siya. Nagsimulang gamulong muli, at si Dong Liu Shui ay nakatutok. Maghintay hanggang nang magsimula siyang manghula, sinamantala ni Yefan ang pagkakataon at direktang nagsumite ng Moment Eternity. Kapag tumitigil ang oras, ginagamit ni Yefan ang wuswang para simulan ang pagsusuri sa estado ng enerhiya ng Dong Liu Shui sa oras na ito. Sa simula, nang labanan niya si Nair, ang Diyos ng Kamatayan, sa Dragon's Blood Tree Tribe, ito ay sa pamamagitan ng pagsusuri kay Yina para makuha ang mga pahiwatig ni Nair. Kung si Dong Liu Shui ay isang mapanlinlang na paraan, isang anak ng Diyos, kung gayon ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay si KK. Isang pangungusap mula kay Wu Yanshu ang nagbigay kay Yefan ng ilang inspirasyon, ibig sabihin, si KK ay parang madilim na bahagi ni Destor, ang Diyos ng Tadhana. Dahil naniniwala si Su Qingzhou na si Dong Liu Shui ay may kaugnayan sa Diyos ng Tadhana, kaya itong si KK, ito ay sulit na makita. Dahil sa dati niyang karanasan, madaling nakuha ni Yefan ang clue ng lumikha sa pagkakataong ito, oo naman, tama ang babaeng iyon na si Wu Yanshu.
Hinanap ni Yefan ang pinagmumula ng enerhiyang ito, tulad ng isang henyong doktor, na sinusubaybayan ang palso. Nang matagpuan niya ang lokasyon ng isang templo, natigilan si Yefan. Ito ba? At sa sandaling ito, naputol ang dulo ng clue. Bumalik si Yefan sa eksena, kumurap sandali ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpatuloy ang oras. Ngunit sa oras na ito, si Dong Liushui ay nasa isang masilaw na estado. Hinaplos niya ang kanyang ulo, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Huwag mo nang isipin iyon, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas ay hindi ng ahas na lumabas, nakangiting sabi ni Yefan. Nagbago ang mga mata ni Dong Liushui, at tila may naintindihan siya. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Tapos na. Ikaw. Natuklasan mo ang propesyon ko. Direktang lumuhad si Dong Liushui sa lupa, Lord Sword God, inusente rin ako. Ang propesyon na ito ay nakatadhana mula sa kapanganakan, ginamit ko lamang ang halika upang maglaro ng pera at kunin ang mga batang babae, hindi ako pumatay ng mga tao at nagnakaw ng mga kalakal, at hindi ako nagsimula ng isang digmaan. Napaisip si Yefan at sinabing, kung gusto mong maglihim ako, okay lang, pero kailangan mong maghanap ng seryosong trabaho. Trabaho. Natigilan si Dong Liushui, anong trabaho? Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at tinawag, at lumipad sa kanyang kamay ang dekorasyong saber ni Dong Liushui. Isang walang kapantay na layunin ng espada ang nakakabit sa espadang ito. Kunin mo ang iyong espada, pumunta sa Shenki Empire, at pumunta sa Ninth Prince Galaxy. Si Dong Liushui ay malapit nang umiyak ng walang luha, natural na alam niya ang ibig sabihin nito, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumagot. Bumalik sa Shenki, dumating si Yesail sa punong tanggapan ng Destel Alliance. Ang kanyang mga pangunahing natuklasan ay hindi makapaghintay na ibahagi sa mga kababaihan. Ang karaniwang tirahan ni Su Qingzhou ay nasa unang palapag din ng malaking gusaling ito. Nandito ngayon si Yefan, at maraming tao ang hindi nagulat, sila ay magalang na pagbati. Nang itulak na sana niya ang pinto para makapasok, narinig ni Yefan ang isang ikot ng paghingi ng awa. Nay, please. Ayoko talaga. Kabanata 4216 na isa ka ring Diyos. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay itinulak ang pinto at pumasok, at nakita ang isang eksena na nagpatawa sa kanya. Hindi alam ni Su Qingzhou kung saan siya nakakuha ng maraming costume na alahas na may iba't ibang estilo. Sa sandaling ito, si Tuan Chuan ay natatakpan, nakadamit tulad ng isang prinsesa sa mundo ng fairy tale. Si Tuan Chuan ay nagsusuot ng isang malaking busog sa kanyang ulo, at nagsusuot ng iba't ibang mga gemstone na pulse earrings at singsing sa kanyang mga kamay. Sa isang kahabag-habag na mukha, mayroong isang ekspresyon ng hindi maipaliwanag na kawalan ng kakayahan. Ano ang ginagawa ng iyong mag-ina? Nakangiting tanong ni Yefan habang naglalakad papunta sa sofa at umupo. Itay, hinihikayat mo si nanay, hindi na ako bata, tila nakakita ng tagapagligtas si Tuan Chuan. Bakit hindi ka bata? Kahit gaano ka nakatanda, bata ka pa rin sa paningin ni nanay. Sabi ni Su Qingzhou, dinampot ang isa pang pares ng pulang leather na sapatos, at iminuwestra ang paanan ni Tuan Chuan. Oy, bumili pa ako ng maliit. Nang hihinayang umiling si Su Qingzhou. Nakangiting tanong ni Yefan, asawa, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Naglalaro ka ba ng mga manika ng Barbie? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, ano ang alam mo? Ito ay habang naglalakad ako sa lahat ng mga taon na ito. Binili ko ito para kay Tuan Tuan. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ni Tuan Tuan, napakaraming bagay ay masyadong maliit. Naghahanda ka ba ng regalo sa kaarawan para sa iyong anak na babae taon-taon? Nabili mo ba siya ng kahit anong disente? Hindi. Natahimik si Yefan, at unti-unting lumakas ang kanyang ngiti, kaya't nangyari iyon. Si Tuan Chuan ay mayroon ding bahagyang kalungkutan at emosyon sa kanyang mukha, na pinaghiwalay ng napakalayo, at maging ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Paulit-ulit din niyang iniisip kung ano ang ginagawa ng kanyang ina at kung nakalimutan na ba siya nito. Ngayong nakikita ang mga Reg Along ito na naipon taon-taon gamit ang kanyang sariling mga mata, ang puso ni Tuan Chuan ay natural na puno ng damdamin. Bagamat kamukha niya ang kanyang ina ay isang ina pa rin kung tutusin, na hindi nagbago dahil sa ilang taon ng paghihiwalay. Nay, kukunin ko silang lahat, kaya huwag mong subukan ang mga ito para sa akin. Ngumiti si Tuan Chuan, masyadong maliit ang mga iyan, kaya ipapaubaya ko sa mga nakababatang kapatid ko sa hinaharap. Gusto mong ibigay sila kay Xiaoshu? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Tuan Chuan, pinaglalaroan ang kanyang panlasa, kayo ni tatay ay wala ng ilang sanggol. Namula si Su Qingzhou, umakyat siya at kinurot ang mukha ni Tuan Chuan, okay, patay kang babae. Niloloko mo ba ang iyong ina? Nay, huwag mong kurutin ang mukha mo. Hindi na ako bata. Hindi na nagkaimik si Tuan Chuan. Nakita ni Yefan ang mag-ina na nagkukulitan sa tabi niya, at hindi niya maiwasang magpakita ng nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Nagkataon lang na tumigil si Su Qingzhou at ang dalawa sa kanilang mga galaw nang makita nila ang eksenang ito, at hindi nila napigilan ang pagtawa. Tay, anong tinatawa-tawa mo? Napakatanga. Tumawa din si Su Qingzhou sa isang pambihirang paraan, kapag nakita ng mga tagalabas na ganito ang iyong ama, ang kamahalan ng Sword God ay natangay na. Si Yefan ay tinukso at natamba. Di bale, nakahiga sa sofa at satisfying mukha. Tumawa ka lang kung huminto ang oras sa sandaling ito, wala akong pakialam kung ito ay Diyos ng espada o Diyos ng espada.
Ang kanyang taibak, na tumatagos sa mga tinak sa lahat ng paraan, ay hindi para sa kagandahang nasa harapan niya. Natural na alam ng mag-ina ang ibig sabihin ni Ye Fan, at biglang tumahimik ang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Su Qingzhou, masarap mangarap, ngunit harapin natin ang katotohanan. Pagbalik mo, ano ang inimbestigahan mo? Huminga ng malalim si Ye Fan at umupo. Sinundan ko ang pinagmulan ng divine power ni Dong Liu Shui. Hulaan, saan nawala ang divine power sa huli? Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabi, ang templo ng tadhana. Ngumiti si Ye Fan, Tuan-tuan, nakakatakot talaga ang nanay mo. Kumurap si Tuan-chuan, ano ang nangyari sa templo ng kapalaran? Ibig sabihin, ang Diyos ng tricks, KK, ay kamag-anak ni Desto, ang Diyos ng tadhana. Hindi ito karaniwan, maaaring ito ay ang parehong Diyos. Sinuri ni Su Qingzhou, hinahanap ko ang mga bakas ni Destor sa Temple of Fate nitong mga taon. Ay lahat ng uri ng komunikasyon at pagsubok, ngunit wala silang nahanap. Kung hindi dahil sa banal na kapangyarihan ni Yu Piao Piao, halos mag-alinlangan ako kung nahulog si Desert. Ngayon tila, ang Diyos ng kapalaran ay maaaring hindi. Siya ay tumigil sa kanyang mga aktibidad, ngunit siya ay naglalakad sa mundo bilang ang Diyos ng mga panlilinlang. Itong lalaking ito, tinatayang iniiwasan niya ako. Bagamat kara-rating lang ni Tuan-chuan sa malaking mundo, malamang alam niya ang pangunahing sitwasyon dito. Hindi tama na si Desto ay isang iginagalang na pangunahing Diyos, bakit siya dapat maging masigasig sa pagiging isang naiinis na masamang Diyos? Nakangiting sinabi ni Ye Fan, hindi mahirap unawain, ang isang moral na modelo ay dapat gaganapin araw-araw, at kumilos ayon sa mga tuntunin, oras at oras. Pagkaraan ng mahabang panahon, natural kang mapapagod. Para sa mga pangunahing Diyos, marahil ang estilo ng pamumuhay ng mga masasamang Diyos ay higit na nakapagpapawi ng kanilang pagkapagod at pagkabagot, palayain ang kanilang sarili, at palayain ang kanilang mga panloob na pagnanasa. Sinabi ni Su Qingzhou na may kalahating ngiti, mukhang mula kay Freya, marami akong natutunan sa mga iniisip ng Panginoong Diyos. Nagkunwaring hindi narinig ni Ye Fan ang mga salitang ito, at same time na nagtanong, asawa, ano ang susunod mong gagawin? Ngumuso si Su Qingzhou at nagsabi, kung kaya mong tumakbo bilang monghe, hindi ka makakatakbo sa templo. Biglang ngumisi si Ye Fan at sinabing, kawili-wili, hindi pa huli ang lahat. Lumingon si Su Qingzhou at sinapo ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Baby, lalabas sina mama at papa, manatili ka sa bahay at maging masunurin. Maaari mong kunin ang usapin ng Dexter Alliance sa halip na ang iyong ina. Kung hindi mo maintindihan, maaari mong tanungin si Tita Bisher. Ang mga mata ni Tuan-chuan ay puno ng kawalang kasalanan at kawalan ng kakayahan, at gusto nilang tumakas pabalik sa Watay. Umalis sa Shenki Imperial City, sina Ye Fan at Su Qingzhou ay parehong pumunta sa Canyon of Destiny. Ang pangunahing altar ng templo ng tadhana ay matatagpuan dito. Asawa, sigurado ka bang matutulungan ka nitong si Desert na makayanin ang iyong kumpletong kapalaran? Tanong ni Ye Fan sa pamamagitan ng voice transmission. Isang Master God na maaaring magselos kay Emperor Tianming, kahit hindi niya ako matulungan, kailangan natin siyang makilala. Sinabi ni Su Qingzhou, sa mga pangunahing Diyos, sina Destor at Wolfgang ay karapat-dapat na bigyang pansin. Kilalanin sila ng maaga upang makapaghanda ka para sa hinaharap. Tumango si Ye Fan, anong pangalan ang sasamahan kita para mahanap si Dexter sa pagkakataong ito? Siya ay isang Diyos, at ikaw ay isang Diyos din, kaya bakit kailangan mo ng tulong ko? Ano sa palagay mo? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumango ng nakangiti. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay sundin ang aking pamamaraan. Hinawakan niya ang kamay ng babae at bumagsak sa Sol Emna at sagradong templo ng tadhana. Di nagtagal, ang daan-daang maliliit na teleportation formation sa labas ng templo ay kumikislap na may mga light spot. Daan-daang mga Golden Temple Knights at mga salamangkero na nakasuot ng puting sagradong mga damit panglaban at may hawak na gintong mga sibat at mga tungkod ay bumuo ng isang malaking defensive phalanx. Manghihimasok. Bumalik ka. Mabilis na tumaas ang isang malaking gintong light curtain sa gitna ng marilag na sigawan. Malinaw na hindi pinapayagan ng templo ang gayong biglaang pagbisita, at hindi pinapayagan na mahulog mula sa langit, mahulog lamang sa templo. Masungit si Ye Fan, naglabas ng black gold incomparable light blade, at ibinaba ito sa light curtain na nagtipon ng daan-daang golden warrior. Om! Ang gininto ang liwanag na kalasag ng bantay ng templo, tulad ng isang marupok na itlog, ay ganap na napunit ng mapangwasak na layunin ng espada na ito at nabasag. Daan-daang mga Temple Knight ang nasugatan ng puwersang ito, at marami sa kanila ang agad na nagsuka ng dugo, na may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mata. Kabanata 4217 inabandona. Pinamunuan ni Ye Fan si Su Qingzhou at mariing lumapag sa gate sa harap ng templo, nilaktawan ang lahat ng corridors at hagdan. Ang Templar Knights ay malinaw na ang pinakadebotong mananampalataya. Kahit alam nilang hindi sila kalaban, buong tapang nilang inatake muli si Ye Fan. Sinulyapan ito ni Ye Fan, at ang kapangyarihan ng misteryosong yelo ay naging dumadagandong na blizzard, na pumutok sa isang malaking puting fan-shaped shockwave. Frost Hua. Matapos ang epekto ng isang piraso ng misteryosong yelo, ang mga hakbang ng templo ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Daan-daang mga kabalyero ay parang mga eskultura ng yelo, na may iba't ibang poster, nagyelo sa lugar.
Ang lahat ng kapangyarihan ng Shenlong bloodline ay mapapabuti sa pagsulong ng Shenlong clan. Ang condensed frost na inihagis ni Ye Fan ay ganap na naiiba sa ginagamit ng ordinaryong 4 o 5 rubbery blue dragon. Kahit na ang oras at espasyo ay maaapektuhan, na magreresulta sa isang tiyak na matamlay na pagyayelo. Itinuring ng grupong ito ng mga kabalyero ang kanilang sarili bilang mga master level na ginto, ngunit napapanood lang nila si Ye Fan at lumakad papunta sa bulwagan, hindi makagalaw. Kapag naglalakad sa isang mahabang daanan ng tubig na may maliliwanag na kandila, isang figure ang lumitaw sa isang gate sa dulo ng harap. Ang lalaki ay nakasuot ng matayog na sombrero at isang balabal na may gintong pattern sa puting background, at ang kanyang ekspresyon ay solemna. Siya ang dakilang pari, si Constantine, sabi ni Su Qingzu sa pamamagitan ng voice transmission. Ang matandang ito ay tumulong sa 3 henerasyon ng santo, at siya rin ay isang prinsipe ng imperyo. Siya ay isang inapo ng tadhana at ang aktwal na tagapamahala ng templo ng tadhana. Sa oras na iyon, ibinuko na ni Constantine ang kanyang bibig para magtanong. Su Qingzu, bilang kahaliling santo, bakit mo sinasadyang gumawa ng krimen, dinala ang Sword God dito, at lumabag sa templo ng Destiny? Bago pa makapagsalita si Su Qingzu, ibinuko na ni Ye Fan ang kanyang bibig para tumawa. Sinabi, ikaw ang dakilang pari na si Constantine. Eksakto. Walang dahilan. Pinipigilan mo ba ang aking pinakamamahal na babae na maging opisyal na santo ng templo? Malakas na tanong ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Constantine, Sword God, bakit mo nasabi ito? Kung hindi dahil sa iyo, bakit kandidato pa rin si Qingzu? Si Constantine ay nasa kawalan. Ang santo ng templo ng tadhana ay palaging sumusunod sa mga tagubilin ni Lord Destor. Kung darating ang oras para sa pagbabago ng luma at bago, natural na magkakaroon ng orakulo. Kung ang kahaliling santo ay opisyal na maging santo, ako ba? Maaari bang ang isang mataas na pari ang maging Panginoon? Sinabi ni Ye Fan bilang hindi pagsang-ayon, huwag mong gamitin si Destor para lokohin ako, siya ay isang Diyos, at ako ay isang Diyos din, ano ang iniisip ni Destor, mas alam mo ba kaysa sa akin? To tell you the truth, nakilala ko na si Destor minsan, at nilinaw niya na matagal na niyang gustong palitan ang kasalukuyang santo. Ngunit ang kanyang orakulo ay hindi na ipapatupad sa mahabang panahon, dahil ikaw, ang taong ito, ay nanggugulo. Sabi ni Ye Fan. Kapag nagsasalita, sadyang pinalakas ang volume, at halos marinig ito ng buong Destiny Canyon. Ang mga klero sa loob at labas ng templo, pati na rin ang mga kabalyerong tagapag-alaga, ay lahat ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang mga pandinig. Napatulala si Constantine, itong lalaking ito ba talaga ang may gawa? Hari ba talaga? Paano Sir On ang multo, ibuka mo lang ang bibig mo? Sword God, hindi mo ba iniisip na ang sinabi mo ay sobrang katawa-tawa? Malamig na bamantong hininga si Constantine, kahaliling santo, kung gusto mo pa ring panatilihin ang iyong posisyon, kunin mo ang Diyos ng espada at umalis ka. Grand Priest, nakumbinsi ko na ako, ngunit wala akong magagawa sa itinakda ng Sword God. Si Su Qingzu ay mukhang walang magawa. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang maliit at cute na babae na may mahabang double ponytail at mahabang puting damit. My lady, bakit ka lumabas? Nagmamadaling sumaludo si Constantine. Si Su Qingzu ay saludo na sana, ngunit naantala siya ni Ye Fan na mayabang na pagkaladkad sa kanya. Grand Priest Constantine, ikaw ang 3 henerasyong elder ng ating Temple of Destiny, na may mga natatanging tagumpay. Hindi ko pinapayagan ng sinuman na Sir On ang iyong katapatan kay Lord Destel. Ang boses ni Yu Piao Piao ay wala pa sa gulang, ngunit ito ay nagpahayag ng isang kalungkutan at kabanalan ng kalayaan. Sword God, please be responsible for what you say, huwag kang gumamit ng mga walang laman na salita para Sir On ang ating iginagalang na mataas na pari. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tauhan ng templo ang sumugod sa magkabilang panig ng pasilyo, nanunood sa liwanag ng kandila, lahat ay tumango. Hey, isang grupo ng mga simpleng lalaki, isa akong emperador, paano ako magsasalita ng walang kaparirikon? Sinabi ni Ye Fan na may pagkadismaya, ang Constantine na ito ay ang inapo ng tadhana, ang prinsipe ng imperial na pamilya, anuman ang kanyang gagawin niya ito ay normal. Kung talagang may tiwala pa rin siya kay Dist, maaari niyang hayaan si Destor na lumitaw kaagad upang patunayan ang kanyang pagiging banal. Namilog ang mga mata ni Su Qingzu, at naunawaan niya ang kalkulos ng lalaki. Bagamat lahat ng tao sa templo ay nagtiwala kay Constantine, ang mapanindigang mga salita ni Ye Fan ay nagparamdam sa kanila ng mga tambol sa kanilang mga puso. Sa katunayan, sinabi ni Ye Fan sa ilang salita na si Constantine ay ang inapo ng tadhana, at nagkaroon na ng sabuatan. Maaaring, talagang ang maharlikang pamilya ang minamanipula ng templo. Pinaikot ang Saintes, at lahat sila ay kontrolado ng royal family. Kahit na ang posibilidad ay napakaliit, dahil ang pagpapakita ng Diyos ng Destiny ay talagang napakabihirang, kaya ito ay nakakaintriga. Ang pagdarasal sa Diyos ng tadhana ay dapat gamitin sa tamang landas, paano mo basta-basta naliligalig si Deus para sa ganitong bagay? Extra adult. Yumuko si Yu at umiling, Qingzu, ikaw ang kahaliling santo, dapat mong malaman ang mga patakaran ng templo, huwag hayaang gumawa ng gulo muli ang Diyos ng espada. Mapait nang umiti si Su Qingzu, Sir, hindi kita mapipigilan. Siya, Grand Priest, huwag mong seryosohin ito,
kahit na hindi ka magdasal kay Lord Dester para sa kumpirmasyon, ang Sword God ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman. Baby Schwer, nalilito ka pa rin ba? Paano ako magsisinungaling sa iyo? Yefan na mukhang nababalisa. Naniniwala ako sa Diyos ng Destiny, at hindi ito para sa kapakanan ng pakikipagkompetensya para sa posisyon ng santo. Kahit na hindi ako maaaring maging isang matuwid na tao, handa akong. Dalawa sa kanila ang kumanta ng double reeds tulad nito, ngunit si Constantine ay nawasak. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi siya gagawa ng pahayag, ang peke ay magiging totoo. Dahil ang Diyos ng Espada ay labis na sinisiraan, kung gayon kailangan kong patunayan ang aking kawalang kasalanan. Sinabi ni Constantine na may pagpipitagan na pananalita, ang aking paniniwala kay Lord Destel ay hindi nagbago mula noong araw na ako ay sumali sa templo. Diyos ng Espada, kung maipapakita ko si Lord Dester at mapatunayan ang aking pagiging banal, paano ka humingi ng tawad sa buong mundo at sa pari na ito? Nagkibit balikat si Yefan, bakit hindi ka maglakas loob? Swordsman minsan. Si Constantine ay mukhang kalmado at may kumpiyansa, itinaas ang kanyang tungkod gamit ang dalawang kamay, lumuhad sa lupa, at nagsimulang magdasal patungo sa simboryo. Ang santo sa gilid ay umuulan, at daan-daang mataas na antas na mga kleriko ng templo ang nagdarasal ng sama-sama sa magkabilang panig. Kahit na ang orakulo ng Diyos ng Tadhana ay napakabihirang, ang banal na kapangyarihan ng ulan ay naroon pa rin. Sa tuwing may malaking sakripisyo, lilito din si Deist. Sa makatuwid, iniisip ng lahat na ang panalangin ni Constantine ay tiyak na sasagutin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang dakilang pari, pangalawa lamang sa pagkakaroon ng santo. Kung hindi siya kinikilala, ano pa ang pinaglilingkuran ng ibang mga pari? Ngunit sa sandaling ito, walang nakakaalam na sinimulan ni Yefan na subaybayan ang buong templo mula sa walang katulad na pananaw. Kung ang anumang banal na kapangyarihan ay pumasok sa lugar na ito sa oras na ito ay makukuha niya sa lalong madaling panahon. Oras, minuto sa bawat minuto. Ang mga panalangin ni Constantine ay paulit-ulit na binasa. Unti-unting sumimangot si Constantine, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Binuksan din ni Yu Piao-Piao ang kanyang mga mata, isang pares ng malalaking mata, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Imposible. Bakit hindi sumagot si Lord Desto ng napakatagal? Si Yefan ay humikab na may hitsura ng pagkabagot, magagawa ba ito? Paano ang tungkol sa mga himala? Huwag mong sabihin sa akin, natutulog si Deist. Kinabahan din ang daan-daang mga clerigo sa magkabilang panig, at maging ang mga kabalyero na nagbabantay sa bawat galaw dito. Maaaring ang dakilang pari ay talagang nagtaksil sa Diyos ng Tadhana at matagal nang pinabayaan. Ang aking Iceberg Beauty Wife. Gusto ko ang Iceberg Beauty Wife ko. Kabanata 4218 Katapatan. Nagkatinginan sina Yefan at Su Qingzhou. Sa orihinal, kung si Destor ay nagpakita ng kanyang sarili at napatunayang hindi siya ang Diyos ng mga panlilinlang, si KK, kung gayon ay itinuro ni Yefan si Dested, na sinasabi na ang lahat ng ito ay isang plano lamang upang ipakita siya. Nais ng kanyang Sword God na labanan ang Diyos ng Fate, at siya ay ganap na kwalipikado, kaya walang dapat ikahiya. Ngunit ngayon ay tila tuwirang pinabayaan ni Destor si Constantine, ang dakilang pari na tumulong sa tatlong dinastiya. Asawa, ang lalaking ito ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha. Mukhang tama ang hula namin, iisang Diyos sina Destor at KK. Ang Destor na ito ay sapat din na malupit, at si Constantine ay direktang iniwan niya. Hindi mahirap unawain, kung tutuusin, si Constantine ay isang inapo ng dakilang emperador ng langit, at siya rin ang guro ni Tianhao, ang prinsipe ng dinastiya, pinaglaruan ni Su Qingzhou ang kanyang panlasa, siguro, matagal nang gustong sipain si Desed. Constantine, hindi lang nakahanap ng pagkakataon. Sa sandaling ito, si Constantine ay nakadapa na sa lupa na may malungkot na mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tumingala sa langit at nag-aatubili na nagtanong, bakit? Lord Destel, bakit mo ako iniwan? Si Yu Paopiu sa tabi niya ay nagmamadaling humikayat, mahusay na pari, baka may hindi pagkakaunawaan, lahat kami ay nanalangin, ngunit hindi kami nakatanggap ng tugon. Tama, ang Diyos ng Espada ay nakikialam. Ang mataas na pari ay tapat. Ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Kaagad ay mayroong maraming mga loyalista ni Constantine. Mga taga-suporta, nagsimulang tuligsain si Yefan. Hey! Ngumisi si Yefan, ano ang ibig mong sabihin, hindi nang ahas si Destel na magmukhang banal dahil natatakot siya sa akin. Bakit, sa iyong mga mata, ang Diyos ng Tadhana ay napakahusay? Ang lakas ng loob na ito. Kung talagang iniisip mo na dahil sa akin kaya hindi dumating ang Diyos ng kapalaran para patunayan ito para kay Constantine, aaminin ko rin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang eksena. Sino ang handang umamin na ang Diyos ng kapalaran ay hindi kasing husay ng Diyos ng mga espada? Constantine, matagal ka nang iniwan ng pangunahing Diyos na pinaglilingkuran mo, at mayroon ka pa ring mukha na maging dakilang pari na ito, na magpapaantala sa pagbabagong anyo ng Schwer ng aking pamilya bilang isang santo. Hindi nasisiyahang sinabi ni Yefan, ngayon ang ebidensya ay tiyak na, ano pa ang masasabi? Hindi ko ginawa. Galit na sinabi ni Constantine, hindi ko kailanman ipinagkanulo si Lord Destor. At hindi ko kailanman hinadlangan ang pagpapalit ng santo. Bukod sa iba pang mga bagay, isang mahusay na pari, kahit na mga pangunahing panalangin kahit na hindi ka makakuha ng tugon, mayroon ka pa ring mukha upang tumayo dito.
Mapang-asar na sabi ni Ye Fan. Ang mukha ni Constantine ay abo. Kung ikukumpara sa pagiging mali, mas nalulungkot siya dahil pinabayaan siya ng Diyos. Sword God, sobra-sobra para sa iyo na sabihin ito tungkol sa dakilang pari. Bakas ng kamahalan ng mukha ni Yu Piao Piao, ang pagpili sa banal na dalaga ay desisyon ni Lord Dested, kaya ano ang kinalaman nito sa dakilang pari? Yu Piao Piao bago bumagsak ang boses ni Piao, biglang nanginig ang kanyang maselang katawan. May bakas ng gintong liwanag sa kanyang mga mata, at medyo mapurol ang kanyang ekspresyon. Kaagad, sinabi ni Yu Piao Piao sa isang tame-time na tono, Sword God, sumama ka sa akin. Tumalikod si Yu Piao Piao at naglakad papasok sa gate ng inner hall. Sa pagkakataong ito, nagulat ang mga pari sa magkabilang panig. Si Lord Destor yun. Si Lord Dester ay bumaba sa banal na dalaga. Siguro nga, talaga bang inabandona ang Grand Priest? Si Constantine ay puno ng mga pagdududa, ngunit sa sandaling ito ay hindi rin siya nang ahas na magtaas ng anumang pagdududa. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay sabay na pumasok sa loob ng bulwagan. Pagdating sa loob, inilabas ni Ye Fan ang kanyang mind control. Muling lumiwanag ang mga mata ni Yu Piao Piao, at bigla niyang napagtanto ang isang bagay, at nag-aalala siyang nagtanong, Sword God. Ano ang gagawin mo? Ngayon lang, direktang ginamit ni Ye Fan ang kanyang Dragon Soul para kontrolin si Yu Piao Piao. Sa kanyang lakas, napakadaling kontrolin ang isang unprepared Rain Flutterer. Si Yu Piao Piao ay anak ng Diyos, ngunit kung walang suporta ni Dester, natural siyang mahina. Piao Piao, huwag kang matuwa, ang Sword God ay hindi mali siya. Umakyat si Su Qingzhou sa oras na ito, at hinawakan ang kamay ni Yu Piao Piao ng marahan. Biglang hindi napigilan ni Yu Piao Piao, napaawang ang kanyang bibig, at agrabyado niyang niyakap si Su Qingzhou. Ate Zhu, anong ginagawa niya? Bakit? Hindi ko ba makontak si Lord Destel? Anong nangyayari? Oo, nakatingin kay Yu Piao Piao, na parang batang babae, sa mga bisig ni Su Qingzhou hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-iyak habang umiiyak. Narinig kong sinabi ni Su Qingzhou kanina na bagaman mahigit 10,000 taong gulang na si Yu Piao Piao, malinis ang kanyang isip at siya ay iyakin pa rin. Dahil nakilala siya ni Su Qingzhou, nilapitan niya siya sa iba't ibang paraan, at naging malapit niyang panganay na kapatid. Ngayon lang sa labas, sa harap ng mga tao, si Yu Piao Piao ay nagpanggap na maharlika at kalmado, ngunit minsan sa pribado, inihayag niya ang kanyang tunay na ugali. Piao Piao, huwag kang mag-alala, sa katunayan, gusto lang ng Sword God na makilala ang Diyos ng Destiny. Sinabi ni Su Qingzhou, ikaw ang pinakamalapit na tao sa Diyos ng Tadhana, walang iba dito, manalangin muli, okay. Pagkarinig nito, pumikit siya ng may luha sa mga mata, talaga. Hindi ako pinabayaan ni Lord Dester. Nasa labas ako ngayon lang dahil tumanggi si Constantine na magpakita. Ngayong wala na siya, maaari mong subukang muli. Subukan, ganap na itinulak ni Ye Fan ang responsibilidad. Tumingin si Yu Piao Piao kay Su Qingzhou, na parang nagkaroon siya ng lakas ng loob, kaya't muli siyang lumingon sa rebulto at nanalangin ng tahimik. Hindi sinasadya ni Ye Fan ang walang kapantay na pananaw para subaybayan, at tahimik na naghintay. Maya-maya, tumayo si Yu Piao Piao at humarap sa dalawa, halatang nakakaintriga ang kanyang mga mata at ekspresyon. Dest, sabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, tinatawag pa rin kita. KK. Itinuturing ko ang aking sarili na ang pinakamasamang Diyos sa malaking mundong ito. Ngunit Sword God, isa kang Imperial Swordsman, at ang iyong kakayahan sa pagdaraya ay mas mahusay kaysa sa akin. Itinago ito. Ang sikreto sa napakatagal na panahon ay matutuklasan mo, ito ay talagang sa iyo. Maiintindihan ni Ye Fan ang mga salita ng kabilang partido, kung hindi dahil kay Wu Zhuang, sino ang makakapag-imbestiga sa Temple of Destiny sa pamamagitan ng Dang Liushui. Mukhang nag-aalala ka na ang pagkakakilanlan ng Diyos ng mga trick ay magdadala sa iyo ng problema. Si Dester ay mukhang walang magawa, ang Miss Su Qingzhou na mahal mo ay dapat na napakalinaw na ang mga buhay na tulad namin ay masyadong maraming nalalaman. Kung mas marami ito, mas masakit ito. Ang mundo ay may lahat ng uri ng mga inaasahan at walang katapusang mga pantasya tungkol sa hinaharap, ngunit nakikita ko lamang ang maputlang mga resulta. Bilang Diyos lamang ng mga panlilinlang maaari akong lumahok sa lahat ng ito. Kahit na ang kapalaran ay hindi magbabago, hindi bababa sa ito ay mas kawili-wili kaysa sa paghihintay sa lahat na mangyari. Sa huli, gusto ko lang makahanap ng kaunting saya sa boring at mahabang buhay na ito. Ngumiti si Ye Fan, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, alam kong mamamatay ang isang tao, ngunit kapag namatay siya, may pagkakaiba pa rin sa pagitan mo at ikaw mismo ang pumatay sa kanya, tama ba? Bakit ang sama ng loob mo? Binigay niya ang kanyang mga kamay, alam ko ang iyong mga kahilingan, maaari tayong magtulungan ng buo, itinatago mo ang sekreto para sa akin, at tatapusin ko ang plano para sa iyo. Tulad ni Constantine, na inilagay sa templo ng Tadhana, sa sandaling lumitaw ka, malulutas mo ito para sa akin ng lohikal. Well, iyon ay isang magandang halimbawa. Naghihinala ang mga mata ni Ye Fan, nakakapresko. Alam mo ba kung ano ang gusto namin? Nang makilala ko ang katayuan ni Su Qingzhou bilang kahaliling santo, talagang nagpakita ako ng palakaibigan, hindi ba? Biglang naunawaan ni Su Qingzhou kung ano, kakampi ka rin ng Eternal. Hindi, huwag mong intindihin, sabi ni Destor, hindi ko na-contact si Eternal, masyadong delikado iyon. Kaya lang pinadala ka ni Eternal sa Eternal.
Dito, bilang isang pagpipilian, tinatanggap ko ito. Sumimangot si Yefan, kung makikipagtulungan ka sa amin, iyon ay upang labanan ang tadhana at maging ang templo. Isa ka sa pinakamatandang pangunahing Diyos, para saan ito? Sa mahabang buntong hininga, ang mga Diyos, mararanasan din ang kanilang pagkahulog. Nang ang Diyos ng kalikasan na si Dumuti ay pinatay, ang mga Diyos ay unti-unting natapos. Maaari nilang patayin si Dumuti, natural sooner or later. Can kill me. Bagamat ngayon, halos magkasama na kami ni Destiny sa mundong ito ng banal na kaliwanagan, ngunit limitado lang ito sa ngayon. Biglang sinabi ni Su Qingzhou, ibig mong sabihin, gusto kang paalisan ng Destiny Emperor. Kaya mo bang ganap na kontrolin ang buong Divine Revelation? Kung maaari kang maging higit sa mga Diyos, paano ka magiging handa na maging isang hukom lamang? Umiling si Destor. Saglit na nag-isip si Yefan, ang mga salita ay walang batayan, nagpapakita ng ilang katapatan. Taos puso. Mapaglarong ngumiti si Dexter, kung gayon, hayaan mo muna akong magsabi sa iyo ng katotohanan. Chapter 4219 napakinggan mo lang ng seryoso. Ang Vermilion Bird King na si Xiao Yu ay isang tao ng tadhana. Sabi ni Dexter na makahulugang nakatingin sa dalawa. Sabay na tumahimik sina Yefan at Su Qingzhou. Pagkaraan ng mahabang panahon, humigop si Yefan ng malamig na hangin. Hoy, niloloko ka. Biglang nag-react si Yefan. Sumimangot si Su Qingzhou, hindi katakatakang si Suzaku King ay gagawa ng isang tila katangahang bagay. Alam niya na ang lakas ng tadhana ay hindi maaapektuhan ng kaguluhan ng Shenki Empire. Ang dahilan kung bakit si Pang Zon, ang tagapagtanggol ng bansa, ay naglaro ng isang tila mapanlinlang na drama, upang tayo ay tumira at hindi maapektuhan ang paghalili ng koro ng prinsipe na si Tianhao sa trono. Napabuntong hininga si Yefan, hayaan mo muna akong isipin, sasamantalahin ng Vermilion Bird King na si Xiao Yu ang kaguluhan upang sakupin ang mundo, at pagkatapos ay makakaupo ako sa bundok at manood ng labanan ng tigre. Sa totoo lang, ang pagsabi sa akin na huwag gawin at panoorin si Tianhao na umakyat sa trono ay katumbas ng pagbibigay kay Tianhao ng anteng-anteng. Okay. Calculations, akala ko dati may maling pangalan ng Suzaku King at hindi niya talaga naiintindihan ang tadhana. Hindi ko pala nakikita ang mga pukana nila. Nagkibit-balikat si Desert at sinabing, sa totoo lang, ang tagapagtanggol ng bansa, si Pang Zon, ay maaaring hindi alam ang katotohanan, siya maaaring isipin mo talaga na papatayin ni Haring Suzaku si Tianming upang agawin ang kapangyarihan. Ngunit may nakikita akong hinaharap na hindi mo nakikita, kaya, ang relasyon sa pagitan ni Haring Suzaku at Tianming ay isang walang alinlangan na alyansa. Naguguluhan si Su Qingzhou. Sabi, bakit? Si Haring Suzaku ay talagang handang maging pangalawang anak sa mga hukom ng templo. Hindi mo kilala si Xiao Yu. Tumawa si Desert, si Xiao Yu ay hindi likas na henyo, hindi siya dugo ng Phoenix. Dugo ni Fei Huang, isang ordinaryong miyembro lamang ng angkan ng Phoenix. Ngunit napakaswerte niya, at isa siya sa napakakaunting tao na maaaring linangin ang Suzaku bloodline na may ordinaryong Phoenix bloodline. Sa kanyang buhay, maraming mga pagkakataon na nakatulong sa kanya na makaligtas sa sunod-sunod na sakuna, at sa wakas ay naging Vermilion Bird na ngayon ay nasa ika-9 na sakuna. Kaya, si Xiao Yu ay naniniwala sa sword, higit sa sinuman. Sa kanyang paningin, ang dakilang emperador ng tadhana ay ang tunay na Diyos na hindi maaaring lapastanganan at hindi masusupol. Biglang sinabi ni Su Qingzhou, ibig sabihin, si Xiao Yu ay tila sumasalungat sa Destiny sa templo, ngunit siya ay nagpapanggap lamang. Natural, maaaring ipunan ni Xiao Yu ang sinumang may hindi pagsang-ayon, upang madaling alisin ng Destiny ang hindi pagsang-ayon. Bumantong hininga si Destin, kung ikukumpara ang kapangyarihan sa Emperor Destiny, malambing pa rin kayong dalawa. Tumingin si Yefan kay Su Qingzhou at sinabi, asawa, sa tingin mo ba ay kapanipaniwala ang kanyang mga salita? Walang dahilan si Dest para magsinungaling sa atin, dahil wala tayong interes sa kanya. Ibinahagi niya ang mundo, at siya rin ang hukom ng gang ni Simon, at talagang banta ito sa mga Diyos. Si Yefan ay kumbinsido sa kanyang paghuhusga, na nagsasabing, kung gayon, hindi na tayo makapaghintay, ang pagtulong kay Xinghe sa mataas na ranggo, ay dapat na bilasan ito. Kapag naluklock na talaga si Tianhao sa trono, mapipilitan lang natin siyang ibaba. Kahit sino pa ang gumawa nito, magiging usurpation ng dynasty. Magiging passive tayo. Kung gusto mong ibagsak ang templo, ang iyong imahe ay napakahalaga, at hindi nais ni Yefan na masira ang reputasyon na sa wakas ay naitayo niya. Kahit gaano kababaw ang iyong trabaho, sa huli, kailangan mo pa ring umasa sa iyong lakas upang magpasya sa kahihinatnan. Sinabi ni Su Qingzhou, Lord Dexter, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ito nakita, Haring Suzaku at Emperor Destiny, nagsanib puwersa ba kayo sa huli? Tila hindi nagulat si Dexter, pumasok ka sa templo para malaman kung paano makabisado ang Destiny, mula sa aking tabi. Kaya mo ba? Walang problema, kung gusto mong harapin ang tadhana, totoo kailangan mo ng iyong kapangyarihang imperial. Ngumisi si Dexter at sinabing, at saka, may hawak ako sa iyong mga kamay. Siyempre, kailangan kong makipagtulungan ng kaunti. Curious na tanong ni Yefan, nakipagtulungan ka dahil sa hawakan lang. Pwede ba? Kailangan mo pa ba ng ibang dahilan? Retorikong tanong ni Dested. Kung alam ng mundo na ang Diyos ng kasamaan at panlilinlang, si KK, ay ang Diyos ni Destin, talagang tatamaan ka nito. Ngunit alam ko rin na hindi madaling patunayan ito. Tanong ni Yefan.
Sabi, handa kang tumulong sa amin, ano ang tunay na dahilan? Saglit na tahimik ang templo. Tumalikod si Dexter, medyo nailang ang likod. Diyos man o tao, ito ay isang bagay na maipanganak ng maaga o huli. Mayroon kang mga kamag-anak at damdamin, kami ay mga Diyos, bakit hindi? Dumuti, kapatid ko ba? Yun lang. Pinatay ako, pero walang kailangang magbayad. Itinaas ni Dested ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang idolo, nilikha tayo ng amang Diyos, ngunit pinabayaan tayo, anuman ang mangyari. Ngayon, kahit isang grupo ng mga tagahatol na nagtatrabaho sa ilalim ng Diyos Ama ay nagwagayway na ng kanilang mga butcher knife. Gusto ba talaga nating maupo at maghintay? Hindi alam ni Yefan at Su Qingzhou kung ano ang sasabihin, nakaramdam lang sila ng kalungkutan sa hangin. Haha, paano? Sapat na ba itong dahilan? Lumingon si Dexter at kumurap, kung hindi sapat, makakabawi ako. Ngumiti si Yefan, kung sapat na, seseryosohin ko ito. Narinig ko. Ito ay isang kasiyahang magtrabaho kasama. Lumapit si Dexter at inabot si Yefan. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at mataimtim itong kinamayan. Ngunit sa sandaling ito, nagising si Yu Piao-Piao. Ang matandang babae na mahigit 100,000 taong gulang ay agad na namula nang makita niyang hawak ni Yefan ang kanyang maliit na kamay. Bitawan mo ako. Natigilan si Yefan, binitawan ang kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay hindi makapagsalita. Talagang sinadya ang desert na ito. Piao-Piao, ayos lang, si Lord Dexter ang nagpadala ng orakulo kanina, humakbang si Su Qingzhou para aliwin siya. Talaga. Nagtago si Yu Piao-Piao sa likod ni Su Qingzhou at maingat na tumingin kay Yefan. Siyempre, at sinabi rin ni Lord Dexter, hayaan mo akong manatili sandali sa templo at mag-aral ng mabuti. Narinig ito ni Yu Piao-Piao, at kaagad na masayang sinabi, Sister Zhu, gusto mo bang manatili ng matagal? Mahusay. Tumingin si Yefan sa maliit na batang babae na tumatalon-talon muli, natulala. Pagkatapos umalis sa Destiny Canyon, kinailangan ni Yefan na pansamantalang humiwalay kay Su Qingzhou at bumalik sa Longcheng ng mag-isa. Sasabihin ko sa aking pamilya ang tungkol sa pinakabagong sitwasyon, at alam ng lahat na ang plano ay upang mapabilis. Sa simula, gusto kong manatili ka rito at gumugol ng isang nakaka-relax at masayang buhay habang naglilinang. Ngunit ngayon ay tila walang sapat na lakas tao, at kailangan nating dagdagan ang impluwensya ng tansong sibilisasyon sa malaking mundo sa lalong madaling panahon. Dahil kami ang plano upang tulungan ang pag-asenso ni Xinghe ay kailangang isulong, at ang lahat ay kailangang isulong, sabi ni Yefan. Wang, pwede ka nang mag-order, ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ni Sally. Tinatanggap din si Yefan. Dahil ang mga kababaihan ay sabik na maging independent at gumawa ng isang bagay sa loob ng kanilang kapangyarihan, isa-isa rin niyang sasabihin ang plano. Shen Qixing, Akademya. Opisina ng Direktor. Naglakbay ka sa mundo, nagpasya ka talagang tanggapin ang imbitasyon ng templo. Tiningnan ni Fang Henshaw ang mahiyaing binata sa kanyang harapan, ang emperador na hindi gaanong katulad ng isang emperador, at nagtanong na may mga komplikadong mata. Hindi pa nagtagal, nagpadala ang templo ng liham ng paanyaya para hayaan kang Changxia, Tyrant, at Gordon na makapasok sa templo para sa karagdagang pag-aaral, bilang reserba para sa mga hukom sa hinaharap. Tumanggi si Gordon dahil nakatuon siya sa siyentipikong pananaliksik. Sumang-ayon ang maniniil, at umalis nang hindi kumumasta. Lumapit si Fang Henshaw kay Yu Changxia upang makita kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung ayaw mong pumunta, matutulungan kitang itulak ito, at ibebenta ng templo ang mukha ko, sabi ni Fang Henshaw. Presidente, alam mo, kung hindi dahil sa pagpasok sa templo, hindi ako magiging interesadong kunin ang unang lugar na ito, natatawang sabi ni Yu Changxia. Napabuntong hininga si Fang Henshaw, sa normal na mga pangyayari, hindi ko sasabihin ito, ngunit ikaw ay talagang isang bihirang henyo sa kasaysayan ng akademya. Dapat kong ipaalala sa iyo. Ang pinuno ng akademya ay pumunta sa templo, at karamihan sa kanila ay nawala. Salamat. Nag-aalala ang Dean, ngunit kung hindi ako pupunta, may papalit sa akin, at hindi ako makakatakas. Sabi mo tiyan daw. Sumimangot si Fang Henshaw, tumango at hindi na nagsalita. Yumuko ka Changxia, tumalikod at nawala sa opisina. Kabanata 4220 Chief. Kabanata 4220 Hepe. Templo. Sa isang mahabang koridor na nabuo ng hindi mabilang na kumikislap na alikabok ng bituin. Ang tagahatol na nakasuot ng ginintuang maskara ay inaakay ang isang binata sa likuran niya patungo sa isang madilim na pinto sa dikalayuan. U-World, nagkita na ba tayo dati? Casual na tanong ng adjudicator na naglalakad sa harapan. Bakit sinabi ito ni Senior Simon? Nakangiting sabi ni Yu Changxia sa likod niya. Palagi mong nararamdaman na kilala kita ng isa't isa, ngunit hindi ko matindaan kung saan ka nagpakita. Dapat ito ay isang katulad na karakter, sabi ni Yu Changxia. Noong sila ay nasa Watay, natural silang nagkikita, ngunit ang mga turista noon ay palaging iniiwasang mapansin, kaya hindi sila masyadong halata. Marahan na bamantong hininga si Simon, hindi mahalaga kung hindi ka umamin. Dahil dumating ka na sa templo, wala ka ng mga sikreto. Kung tutusin, sa harap ng Diyos ng paglikha, ang lahat ay hindi may tatago. Kakaibang sabi ni Tian. Kaka-rating ko lang sa templo, makikita ko ba ang Diyos ng paglikha? Generally speaking, magkakaroon ng
Hindi na nagsalita pa si Simon, at dinala siya hanggang sa madilim na tarangkahan. Sa pintuan, naghihintay na ang isang matipuno at nakamaskara na gintong hukom na may mahabang buhok na kulay abo. Ang lalaking ito ay nakasuot ng mabibigat na baluti, at maging ang kanyang ulo ay mahigpit na nakabalot. Ang nakaumbok na dibdib, ang mabangis at dominanteng pattern ng hayop, ay partikular na kapansin-pansin. Si Senior, hepe ng akademya ngayong taon, ang nagdala dito. Napakagalang ni Simon sa mga taong nasa harapan niya. Walang sinabi ang matangkad na tagahatol, ikanaway lang ang kanyang kamay, indikasyon na makakapunta si Simon. Sinulyapan ni Simon ang itim na pinto, at tila nang hihinayang na hindi siya napatawag, ngunit maaari lamang siyang magretiro. Ang dalawang kamay ng higanteng lalaki ay nakadiin sa pinto, at dalawang higanteng puwersa ang dahan-daang nagtulak, na nagbukas ng pinto. Si Yu Changxia ay may kaina hinalang tumingin sa Mar-Engel na figure sa harap niya. Ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay mas malakas kaysa kay Simon. Ngunit ang gayong pag-iral ay narito lamang upang bantayan ang pinto. Makatuwiran na marami ring mga tagahatol, kaya hindi na kailangang maging labis-labis. Pumasok ka, sabi ni Higanti sa mahinang boses. Senior, maglakas loob na tanungin kung sino ka. Nakikita ko na ang baluti sa katawan ng Senior ay tila isang kayamanan ng Chaos Clan. Ang Senior ay mula sa Chaos Family. Nakangiting tanong ni Changxia. Pumasok ka, Hindi sumagot si Giant, hinimok lang si Yu Changxia na mabilis na pumasok sa pinto. Sumimangot si Changxia, at biglang nag-isip ng posibilidad. Hindi kaya ang dahilan kung bakit gusto mong bantayan ng malakas na lalaking ito ang pinto ay may mga taong tatakas. Isang creator na mas malakas kaysa kay Simon, iniisip ni Yu Xia na hindi niya ito kayang harapin, bukod pa sa base camp ng templo. Huminga ng malalim, naglakad si Yu Tian sa pintuan. Ang madilim na mabigat na pinto ay dahan-daang sumara sa likuran niya. Sa harap ni Yu Changxia, lumitaw ang isang matayog na bulwagan. Pagtapak sa walang laman na universo sa ilalim ng kanyang mga paa, napapaligiran ng malalim na kadiliman. Ngunit kahit ganoon, nakikita pa rin ni Yu Changxia ang pangkalahatang layout ng lugar ayon sa direksyon ng daloy ng enerhiya. Natagpuan niya na ang hindi mabilang na mga cuboid ay nasuspine at nakaayos sa paligid, maayos na nakaayos, na bumubuo ng isang mataas na pader. Kaya lang hindi niya maramdaman kung ano ang mga cuboid na ito. Ang bagong pinuno ng akademya, halika rito. Isang pagbabago ng buhay ang umalingaw mula sa isang direksyon. Pumunta si Yu Tianzon sa loob, ngunit patuloy niyang pinagmamasdan ang nakapalibot na layout, handang gamitin ang body technique ng emperador anumang oras. Pagdating niya sa isang matayog na altar, isang figure ang naghihintay sa kanya. Ito ay isang blonde na lalaki na hindi mukhang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay labis na pabago-bago. Ikaw ba ay, Panginoong Diyos ng paglikha? Nag-aalangan na tanong ni Yu Changxia. Bukod sa akin, sino pa ang maaaring nandito? Kilalanin ang Diyos ng paglikha. Bagamat puno ng kalituhan si Yu Changxia, nakayuko lang muna siya. Halika, anak, lumapit ka sa akin. Sumenyas ang lalaki, at isang malabong gininto ang kinang ang lumitaw sa liblib na altar sa likuran niya. Nag-alinlangan sandali si Changxia, at pagkatapos ay lumapit sa lalaki ng hakbang-hakbang. Maupo ka, bilang pinuno ng akademya, tatanggap ka ng kakaibang pagsubok. Pagsusulit. Sumimangot si Changxia, anong pagsubok? Tanging ang pinakamahuhusay na kabataan ang kwalipikadong maunawaan ang mga sikreto sa likod ng mundo. Ang pagsubok, makukumpleto mo ang pinakamalaking pagbabago. Bagamat nararamdaman ni Yu Changxia na may mali, ngunit nakarating ka na sa hakbang na ito, imposibleng tumalikod at tumakbo. Secret, hindi ba yon ang pinunta niya dito? Umupo ka Tian, handang subukan. Sa oras na ito, malumanay na sinabi ng lalaki, ikaw Tian, tumingin ka sa akin. Itinaas ni Yu Tian ang kanyang ulo, nagtataka kung ano ang sitwasyon, ngunit isang pares ng mga gintong hindi makatao na mga mag-aaral ang nakapansin sa kanya. Ang isang malupit na puwersang espiritual ay nagsimulang mabaliw na sumalakay sa kamalayan ng paglalakbay sa buong mundo. At sa sandaling ito, ang altar sa likod ng lalaki ay naglabas ng hindi mabilang na mga gintong ilaw. Sa paglabas ng gininto ang liwanag, ang mga hanay ng mga cube sa paligid ng liblib na bulwagan ay unti-unting nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Kabaong. Isa pala itong bote ng transparent coffins. Sa mga kabaong na ito, may mga katawan na nawalan ng sigla, iba't ibang lahi, iba't ibang kasarian, lahat ng uri ng bangkay. Ang figure ni Yu Changxia ay malabo sa sandaling ito. Matagal na siyang handa, at pilit niyang iniwasan ang oras at espasyo ng ang lalaki ay naglunsad ng isang espiritual na pagsalakay sa kanya. Inilipat ni Yu Changxia ang timeline at bumalik sa sandaling hindi pa siya nakakaupo. Ang gininto ang liwanag ng altar ay hindi pa nailalabas, at ang mga kabaong sa paligid nito ay hindi pa nabubunyag, ngunit alam na ni Yu Changxia na malapit na itong mangyari. Kukunin ng lalaking ito ang bahay. Anak, halika at maupo ka. Kumaway sa kanya ang lalaki. Sorry, may gagawin pa ako, mauna na ako. Ikaw Changxia ay hindi na masunurin, at direktang sinunod ang itinatag na plano, ang figure ay diretsyong nawala sa oras at espasyo, at nagplanong tumakbo pabalik sa labas ng bulwagan. Ngunit sa sandaling ito, isang figure na nakatago sa kadiliman ang biglang bumunot ng kanyang espada. Ang isang malaking espada ay may napakagandang kinang, tulad ng isang bituin,
Ngunit mayroon itong nakakatakot na mapanirang kapangyarihan upang sirain ang oras at espasyo. Bagamat ang pamamaraan ng paggalaw ng emperador sa paglalakbay sa buong mundo ay sapat na mabilis upang sirain ang oras at espasyo, ang kabilang partido ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapaligiran upang makatakas. Ang sword intent ng walang pinipiling pag-atake na ito ay nagpabagsak kay Yu Changxia mula sa pagtakbo, at ang mga buto sa buong katawan niya ay nabali. Si Yu Changxia ay napuno ng dugo, at nang makita niya ang golden masked sword holder na lumilitaw sa malayo, ang espada sa kanyang kamay ay pamilyar na pamilyar. Sa estatwa na nakatayo sa tarangkahan ng akademya, may hawak na espada ang isang eskrimidor. Hari ng mga bayani. Dugu Sword. Bakit ka nandito? Si Yu Changxia ay umubo ng isang subaw ng dugo, at sa kahinaan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa pintuan. Pwede kaya? Chaos King, Emperor Sheng Tian. Ang ika-4 at ika-8 upuan sa kasaysayan ng akademya ay nagbabantay sa pintuan para sa Diyos ng paglikha, na kumikilos bilang isang mabangis na aso. Ngunit ang tinatawag na Diyos ng paglikha na ito ay malinaw na isang kasuklam-suklam na kontrabida na nagsisikap na manahin. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Sinubukan ni Changxia na bumangon at tumakbo muli, hanggat kaya niyang tumakbo, makakabalik siya sa malusog na estado. Ang espada ng hari ng mga bayani, bagamat makapangyarihan, ay hindi magagamit ng tuloy-tuloy, kaya kailangan niyang magmadali. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaki ay lumapit kay Yu Changxia. Hinawakan niya ang braso ni Yu Changxia gamit ang isang kamay at mahinang sinabi, "Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap, alam kong ikaw ang walang hanggang anak. Nandito rin ang biological mother mo, ikaw. Nandito lang para samahan siya." Tara na. Nang marinig ang pangungusap na ito, nanlaki ang mga mata ni Yu Changxia, na nagpapakita ng pambihirang naghisteryosong galit. Anong sabi mo? Bastos ka. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Bumantong hininga ang lalaki, mukhang. Hindi niya sinabi sa iyo na ikaw ang kanyang kasintahan, ang pinuno ng kanyang termino, at ipinanganak siya. Ang iyong anak. Si Yu Changxia ay napailing, nakatingin sa madilim, hindi mabilang na matataas na pader ng mga kabaong. Hepe. Ang mga kabaong na ito. Lahat ba ay mga pinuno? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.